Na-reincarnate ang lalaking ito sa pinakamalalang karakter na posible. Ito ay dahil na-reincarnate siya bilang ikapitong prinsipe ng imperyo, si Ranabirin. Hindi tulad ng ibang mga anak ng Maharlika, may uwak na itim na buhok si Ran habang magagandang ginto naman ang buhok ng kanyang mga kapatid, at ipinanganak siyang walang manas, ang espesyal na kapangyarihan ng imperial na pamilya. Dahil dito, tinatrato siya ng lahat na parang depektibong prinsipe na dapat itapon sa basurahan. Pero hindi pa yan ang pinakamalaking problema. Isang minor villain si Ran mula sa nobelang Dark Heather, at nakatakda siyang dumanas ng karumal-dumal na kamatayan sa simula pa lang ng kwento. Habang pinag-iisipan niya ito, dumating si Zane, ang lalaking magpapalala ng sitwasyon niya. Inabutan siya nito ng isang budget proposal na dapat pirmahan, at sinabing isa itong mahalagang bagay. Alam niyang ginagawa siyang tanga ng lalaking ito dahil peke lang ang dokumento, at ang totoong layunin nito ay kupitin ang pondo ng ikapitong prinsipe. Ang dahilan kaya nakakagawa nito ang lalaking ito ay dahil kamag-anak siya ng Emperatrice, isang bukod-tanging babae na may matinding impluensya sa buong mundong iyon. Ang kapal pa ng mukha ni Zane na lantaran siyang asarin, sinasabing baka nakalimutan na niya kung paano pumirma. Sinabihan pa siya nitong huwag nang mag-isip at pumirma na lang doon mismo. Natigilan siya sa mga salitang iyon dahil bago pa siya mapunta sa kwentong ito, isa ng matinding sakuna ang buhay niya. Kinumbinsi siya ng isang itinuturing na kaibigan noong high school na pumirma sa isang kahina-hinalang investment deal nang hindi binabasa ng maayos. Makalipas ang 2 taon, naglaho ang kaibigang iyon, iniiwan siyang baon sa utang at halos walang pambili ng pagkain. Pagkatapos, habang nagbabasa ng Dark Heather sa loob ng kanyang maruming apartment, biglang dumugo ang ilong niya, bumigay ang puso niya, at namatay siya mag-isa, habang nagdedesisyong ayaw na niyang mabuhay ng ganito. Kinumpronta niya si Zane, at sinabing malinaw na pag-aaksaya ng pondo ang dokumento, at nagulat si Zane dahil nag-isip pala si Ran ng ganoon. Pinuri ni Zane si Ran dahil sa kutob nito, pero sinabihang pumirma muna, at nangakong babalikan ang dokumento pagkatapos. Nagsasalita pa ng basura si Zane nang batuhin siya ni Ran ng pitsel. Tumama sa kanya ang pitsel bago ito bumagsak sa sahig at mabasag. Natakot si Zane, tinanong si Ron kung ano bang nangyayari sa kanya, pero nagmaang-maangan si Ron, at sinabing dumulas lang ang kamay niya. Sa totoo lang, may alam siya tungkol kay Sin dahil mahigit 100 beses na niyang nabasa ang nobela. Totoo naman na kamag-anak ni Sin ang Emperatrice, pero ang totoo, isa lang itong malayong relasyon na kahit ang Emperatrice ay hindi alam na nag-i-exist si Sin. Sinusubukan pa ring intindihin ni Sin ang nangyayari nang tuluyan ng mawala ng timpi si Ron. Tinulak niya ang mesa na labis na ikinagulat ni Sin. Kahit na walang ideya si Ron kung paano siya napunta sa kwento, wala siyang intensyong mamatay, tulad sa orihinal na nobela. Ginulat siya ni Ron nang sabihin nitong dapat siyang managot sa kung ano mang nangyari. Sa nakaraan niyang buhay, para lang siyang ngisi, pero sa buhay na ito, gusto niyang harapin ang mga pagsubok ng buong tapang. Dahil alam niya ang lahat ng nangyari sa nobela, plano niya itong gamitin para makamit ang gusto niya. Nagpatuloy si Ran sa kanyang pananakot, inutusang lumuhod si Zane at linisin ang carpet dahil marumi na ito. Napakapanganib tingnan ni Ran dahil sa pagkakataong ito, plano niyang mabuhay kahit ano pa ang mangyari. Tungkol sa imperial na pamilya, kilala talaga silang parang mga Diyos, at lahat ng bagay sa mundong ito ay umiiral para lang sa kanila. Mayroon silang mga espesyal na kakayahan na sila lang ang pwedeng magkaroon at magagandang blonde na buhok, kaya naman literal na mukha silang manifestasyon ng mga Diyos. Para kay Sin, ang pamilyang Maharlika ay ang tunay na simbolo ng kadakilaan, pero hindi kasama doon si Ran, ang ikapitong prinsipe, na itinuturing niyang ganap na basura. Kilala ng lahat si Ran bilang tanga na maikli ang pasensya, at dahil sa pangit niyang itim na buhok, mas mukha siyang basura kaysa isang miyembro ng imperial na pamilya. Tingin sa kanya ni Sin ay isang nakakaawang talunan na palaging naduduwag sa harap ng ibang mga Maharlika. Nanggigigil sa galit si Zane sa tuwing naiisip niya kung gaano karami ang ginastos niya sa suhol para lang magsilbi sa basurang gaya ng ikapitong prinsipe. Gayunpaman, wala siyang magawa kundi lunukin ang pride niya dahil kahit itinakwil at walang kapangyarihang Maharlika siya, may dugong imperial pa rin ito kumpara sa kanya na isang hamak na lingkod lang. Matapos kuskusin ang sahig, ipinaalam ito ni Sin kay Ron at paalis na sana nang biglang basagin ni Ron ang isa pang tiyakap sa parehong pwesto. Ginulat si Sin na agad tinanong kung ano ang balak niya. Sarkastikong ininsulto siya ni Ron dahil napakatagal nitong maglinis at inutusang ituring na lang itong pagkakataon para magpraktis sa paglilinis. Mahigpit siyang inutusan ni Ren na linisin ang kalat, pero sa pagkakataong ito ay dapat mas mabilis kaysa kanina. Dahil sa galit sa biglaang inasal ni Ron, sinabihan siya ni Sin na medyo kakaiba siya ngayon at sinubukang takutin gamit ang pangalan ng Emperatrice. Pero hindi nito natakot si Ran dahil alam niyang kahit anino ng Emperatrice ay hindi pa nakita ni Sin, paano pa kaya ang makausap ito, pero ang kapal ng mukhang gamitin ang pangalan niya. Dahil dito, napagtanto ni Ran na kailangan niyang turuan ng leksyon ang bastos na lingkod bago pa ito maging pabigat sa hinaharap. Mahigpit na inutusan ni Ran si Ana na takpan ang tainga nito at pinagbantaan pang puputulin ang mga daliri kapag nangahas siyang makinig.
Sa sobrang takot, agad sumunod si Ana at mahigpit na tinakpan ang mga tainga niya hanggang sa halos boses na lang ni Ran ang marinig niya. Gayunpaman, biglang namutla ang mukha ni Zane, nagpapatunay na talagang tinablan siya sa mga sinabi ni Ron. Kinalaunan noong araw na iyon, habang gumagawa ng mga gawain kasama ng ibang mga maid, pinag-usapan nila Ana ang biglaang pagbabago sa ugali ni Ron. Sumang-ayon ang lahat kay Ana habang takot nilang ipinapaliwanag na mas nakakatakot na si Ran ngayon kaysa dati. Nag-aalala rin ang mga lingkod na dahil sa kakaibang bagong ugali ni Ran, baka hindi na sila mabuhay ng matagal. Gayunpaman, nakahinga sila ng maluwag na hindi nila siya nakakasalubong kamakailan dahil madalas ay nakakulong lang siya sa kanyang silid. Ipinaalala ng isa sa mga maid kay Ana na siya ang nakatokang maglinis ng kwarto nito, isang paalalang nagpabagabag sa kanya. Samantala, nasisiyahan si Ran sa malamig na panahon, humihigop ng tsaa, at iniisip kung paano umarte ng tama gaya ng totoong ikapitong prinsipe para hindi makapukaw ng hinala. Napansin din niyang tila iniiwasan siya ng lahat ng mga lingkod, kabilang si Zane, na madalas ay mayabang sa harapan niya. Matapos mabugbog noong araw na yon, hindi na lumapit pa si Sean kay Ron na mas gusto naman ni Ron. Ganito ka-relax si Ron dahil mayroon pa siyang halos 1 taon bago magsimula ang main story at 3 taon bago nakatakdang patayin ang karakter niya. Sa nakaraang buhay niya, nabasa ni Ron ang nobelang ito, ang Dark Heather, ng mahigit 100 beses kaya alam na alam niya kung paano tatakbo ang kwento. Nakita niya ang luma at punit-punit na nobelang ito sa sulok ng lokal na library, at matapos itong basahin, tuluyang nahumaling dito si Ron. Dahil may oras pa bago magsimula ang kwento at lumitaw ang pangunahing tauhan, nagdesisyon si Rand na mag-relax muna at mag-enjoy hanggang sa dumating ang panahong iyon. Pagkakita kung gaano kaganda ang panahon ngayon, hiniling niyang sanay tubuan siya ng pakpak at lumipad sa kalangitan para ma-enjoy ang tanawin. Nang pumasok ang kaisipang iyon sa isip niya, biglang may tumamang sakit na naging dahilan para mawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan. Bumagsak sa sahig si Rand habang sinusubukan niyang intindihin kung ano ang nangyayari sa katawan niyang tila nag-aapoy. Napansin ni Ran na kakaiba ang pakiramdam na ito sa naramdaman niya noon, at sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay sinisilaban ang buo niyang katawan. Bago pa maintindihan ni Ran kung ano ang nangyayari, umalinggaw ang boses ni Ana mula sa labas na humihingi ng pahintulot na linisin ang study room niya. Sa puntong ito, hindi man lang maigalaw ni Ran ang kalamnan niya, at ang tanging magagawa niya ay humingi ng tulong sa isip, umaasang may magliligtas sa kanya. Sa kabilang banda, nagdesisyon si Ana na pumasok sa study room, akalang walang tao roon dahil hindi sumagot si Ran sa pagtawag niya. Pagpasok niya, nagulat si Ana nang makita ang basag na tiyakap sa sahig, pero walang bakas ni Ran kahit saan. Yumuko siya para pulutin ang mga basag habang nagrereklamong ang presyo sana ng tiyakap ay makakapagpakain na sa pamilya niya ng 1 buwan. Bigla siyang lumingon at nakita ang isang uwak na humuhuni sa kanya, pero sa halip na matakot, binuhat ni Ana ang uwak. Naawa sa kawawang ibon, nagtataka si Ana kung paano ito nakapasok sa study room, lalo na't mismong ang demonyo ang nakatira doon. Samantala, sinusubukan ni Ran na sa hindi malamang dahilan ay naging isang uwak, na intindihin ang buong kakaibang sitwasyon. Sa kasamaang palad, bago pa niya ito maintindihan, naghahanda na si Ana na itapon siya sa labas ng bintana, sa takot na baka durugin ang uwak kapag nakita ito ng nakakatakot na ikapitong prinsipe. Sinubukan ni Ron na sabihin sa kanya na siya ang tinatawag nitong ikapitong prinsipe, pero sa kasamaang palad, mukhang hindi naintindihan ni Ana ang wika ng uwak. Inihulog niya ito sa bintana, umaasang lilipad ito ng sobrang layo. Gayunpaman, bumulusok si Ran mula sa Thor parang inihulog na bato, at hindi malabanan ang gravity. Pinanood ni Ran ang buong buhay niyang dumaan sa paningin niya habang mabilis siyang nahuhulog. Ayaw niyang mamatay bilang isang buwisit na uwak, kaya naman agad na nag-isip ang maliit niyang utak para makahanap ng paraan para mabuhay. Nang maalalang may pakpak siya, pilit na ipinagaspas ito ni Ran habang taimtim na nagdarasal, nagmamakaawang gumana ito bago siya tuluyang bumagsak at mamatay. Mabuti na lang, mabilis niyang nalaman kung paano lumipad at pumailan lang pabalik sa ere, tuwang-tuwa na talagang nakakalipad siya. Gayunpaman, mabilis din naglaho ang pananabik niya nang magsimula siyang magtaka kung makakabalik pa ba siya sa pagiging tao. Pagsapit ng gabi, tuluyan nang nakabalik sa anyong tao si Ran at bumalik sa study room matapos magpalit-palit bilang tao at uwak ng ilang beses hanggang sa tuluyan niya itong makuha. Ang tanging problema ay hindi kailanman nabanggit ang kakayahang ito sa libro, at ngayon, kaya na niyang maging uwak kapag gugustuhin niya. Inisip ni Ran kung isa ba itong sumpa mula sa uwak na dumapo sa kanya noong unang araw na na-reincarnate siya. Kahit gaano pa niya ito isipin, hindi niya mapagtanto kung bakit siya nagkaroon ng ganitong kakaibang kakayahan, at hindi man lang ito nabanggit sa libro, na mas lalong nagpagulo sa isip niya. Nagdesisyon na lang si Ran na sumakay sa agos pero ilihim ang kakayahan sa lahat dahil baka masira nito ang takbo ng kwento. Gayunpaman, nakakasiguro si Ran sa isang bagay, at yun ay ang katotohanang nakakabit sa manas ang bagong kakayahan niya.
Saka naman ipinaalam kay Ron na oras na para sa evening ritual, dahilan para umalis siya agad para sa kaganapang sabik na sabik niyang hinihintay. Tungkol sa evening ritual, isa itong sagradong kaganapan na ginagawa isang beses sa isang buwan kung saan nagtitipon ang emperador at ang kanyang mga pangunahing anak para sa isang ritual. Kahit na tinawag itong ritual, sa totoo lang isa itong pagsubok sa paghalili kung saan hindi man lang itinuturing na karapat-dapat na kandidato ang ikapitong prinsipe. Nabasa lang ito ni Ran sa nobela, pero ibang-iba ang pakiramdam kapag nakita mo ito ng malapitan. At bilang ikapitong prinsipe, kailangan niyang umupo sa pinakadulo ng mesa. Halos mabulag si Ran sa makintab na blonde na buhok at maputlang balat ng mga prinsipe, na kung ikukumpara sa kanila, ang maitim niyang buhok ay nagpapamukha sa kanyang parang uwak. Mula sa kung saan, biglang may nang-asar kay Ran dahil sa lakas ng loob niyang itaas ang ulo sa halip na magpakaduwag gaya ng nakasanayan. Agad na nakilala ni Ran kung sino ito, si Selos, ang ikawalong prinsipe at 17 anyos na kapatid niya sa labas na malinaw na hindi siya itinuturing na kuya. Patuloy na sinusubukan ni Selos na asarin siya. Habang inis na si Ran at hindi alam kung saan kumukuha ng kapal ng mukha si Selos na mang-insulto pareho lang naman silang mga hamak na tauhan na sandali lang lilitaw sa kwento. Hindi nagtagal, nagalit si Selos dahil binabaliwala siya at agad na sinigawan si Ran na nagbibingi-bingihan. Ngunit, bago pa lumala ang sitwasyon, biglang lumitaw ang unang prinsesa na nagpayong huwag gumawa ng eksena sa harap ng hari. Si Selos, na kanina lang ay parang siga, ay agad nanliit na parang basang sisiw nang humingi siya ng tawad sa unang prinsesa. Nang makitang umupo ang unang prinsesa, tuluyan nang nalaman ni Ran ang mga posisyon ng iba pang mga prinsipe na nagsisimula sa unang prinsipe. Eksakto silang nakaupo base sa kanilang ranggo, at kung gaano kakinang ang kanilang blonde na buhok, ganoon din kalakas ang kanilang kapangyarihan. Bawat isa sa kanila ay kayang gumamit ng manis, ang espesyal na kapangyarihang natatangi sa mundong ito, na nagbibigay sa kanila ng pagkakakilanlan bilang mga maharlika. Ang ikapitong prinsipe lang ang natatanging maharlika na ipinanganak ng walang manis kalakip ang kanyang itim na buhok, kaya naman naging baluktot ang kanyang ugali sa libro. Ilang minuto ang lumipas, pumasok sa kwarto ang lalaking inaabangan ng lahat na may pinakamalakas na manis, kaya agad na napatayo ang lahat para batiin siya. Walang iba kundi ang emperador na nasa tuktok ng kapangyarihan sa mundong ito. Pagkatapos ng pagbati, inutos ng emperador na simulan na ang ritual, at agad niyang ipinatong ang kanyang kamay sa isang asul na bato. Ang asul na batong lapida na iyon ay isang sinaunang artifact na naiwan ni Prasa, ang unang emperador. At kapag nilagyan ito ng manus, sinusukat ng lapida ang manus ng gumagamit nito. Ang basihan ng pagsukat sa level ng manus ay kung gaano kalayo aabot ang liwanag na nagmumula sa lapida. Sa kaso ng emperador, umabot ang kanyang liwanag hanggang sa dulo ng lamesa, na itinuturing na isang imposibleng tagumpay. Gayunpaman, napaisip dito si Ran kung sa libro ba ay orihinal talagang umabot sa dulo ng lamesa ang liwanag ng emperador. Pagkatapos, tinawag ng emperador ang sinumang gustong sumubok sa hamon, at agad na nagtaas ng kamay ang unang prinsipe na si Rasyah Abiran. Kahit walang limitasyon kung sino ang pwedeng sumali sa ritual, walang kumilos kundi ang unang prinsipe. Dahil lang ito sa bihirang mabago ang ranggo ng mana kapag nasukat na ito, kaya ginagawa itong pagpapasikat ng unang prinsipe sa harap ng ibang maharlika dahil ang dami ng mana ay katumbas ng laki ng kapangyarihan ng isang tao. Sa madaling salita, ginagawa niya ito para markahan ang kanyang teritoryo at ipakita sa kanila na siya ang nakatadhanang maging susunod na emperador. Sa kasamaang palad, mukhang masama ang araw na ito para kay Rasha, na biglang umubo ng dugo noong sinubukan niyang daluyin ang manus sa lapida. Mabilis na tumakbo palapit sa kanya ang ikalawang prinsipe habang nagkukumahog ang lahat para tumawag ng doktor. Sa kabilang banda, natigilan si Ron sa nangyari kahit na siya lang ang tanging nakakaintindi kung ano ang totoong nagaganap. Ilang beses na niyang nabasa ang eksenang ito sa nobela at alam niyang malapit nang sumakabilang buhay si Roxia, na ubo ng dugo mula sa bawat butas ng kanyang katawan na nangangahulugan lang na nagsimula na ang pangunahing kwento. Tungkol sa manas, isa itong espesyal na kapangyarihan sa mundong ito na karaniwang lumalabas sa pamilya ng mga maharlika at sa kanilang lahi, pero magkakaiba ang kakayahan ng bawat tao. Halimbawa, ginagamit ni Rasha, ang unang prinsipe, ang water manis, habang fire manis naman sa ikalawang prinsipe. Nakatakda na ang kapalaran ni Rasha noong inilagay niya ang kanyang kamay sa asul na batong lapida na iyon. Alam na ni Ren sa simula pa lang na malamang ay sapat lang ang manis ni Rasha para sakupin ang kaunti sa kalahati ng lapida. Ngayong nagsimula na ang kwento, inisip ni Ren na may 6 na buwan na lang na natitira bago ang susunod na malaking insidente. Gayunpaman, gulong-gulo si Ron dahil base sa nabasa niya sa libro, hindi dapat ubo ng dugo si Rasha hanggang sa lumipas ang 6 na buwan kung saan lalabas na ang pangunahing bida. Nag-aalala si Ron na lumilihis na ang kwento dahil nagagawang mag-anyo bilang uwak ng ikapitong prinsipe kahit na orihinal na hindi siya dapat magkaroon ng anumang manis. Napaisip si Ran kung nagkataon lang ba ang lahat ng ito o kung ang pagdating niya ang nakasira sa ilang balanse ng mundo.
Kinalaunan ng gabing iyon sa kastilyo ni Rosilla, masusing sinuri siya ng doktor at iniulat na walang anumang problema sa kanyang katawan. Dagdag pa niya, ang katawan ng mga maharlika ay mga biyaya mula sa mga Diyos, kaya hindi sila tinatablan ng mga sakit o pinsala. Dahil hindi na kontento sa resulta, muntik nang sakalin ni Rusia ang doktor sa kakadaldal nito sa halip na hanapin ang sanhi ng kanyang sakit. Galit siyang napamura ng mahina, sa kanya itinaboy ang doktor palabas ng kanyang kwarto. Dahil sa pagkadismaya sa nangyayari, patuloy na nagmumura si Rasha habang malakas na sinusuntok ang salamin. Napapaisip siya kung saan nagkamali gayong malusog at maayos naman siya kaninang umaga. Pilit niyang inaalala kung may nangyaring kakaiba, pero kahit anong isip niya, ayos naman ang lahat hanggang sa dumating ang ritual. Habang sinusuntok ang basag na salamin sa pader, nakapaglabas ng kaunting kapangyarihan si Rasha, na agad nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Dito niya napagtanto na parang nasusunog ang buo niyang katawan tuwing sinusubukan niyang gumamit ng manus. Natakot si Rosha na sa lagay na ito, baka hindi na niya magamit pa ang manus, na isang parusang kamatayan para sa sinumang maharlika, lalo na para sa unang prinsipe na magmamana ng trono. Habang kinukuha ang hookah pipe para manigarilyo, sinubukan ni Roksha na kumbinsihin ang sarili na hindi pwedeng mangyari ang masasamang bagay sa kanya dahil iba siya sa mga basurang pakalat-kalat sa kalsada. Sa kanyang paghitit mula sa tubo, inalon niya ang sarili na baka wala lang itong dapat ikabahala. Biglang umalinggaw-ngaw ang isang boses mula sa dilim na nagbabala sa kanya na tigilan ang hookah kung gusto pa niyang mabuhay. Nagulat sa biglaang pangingialam, ibinato ni Raja ang hookah sa figurang nasa anino habang nag-uutos na magpakilala kung sino sila. Lumabas na si Ran pala ito na mabilis na umiwas sa lumilipad na bagay habang napapansing isa nga talagang halimaw si Raja pagdating sa kanyang lakas. Napangisi si Raja nang ma-realize niya na hindi isang mamamatay tao ang nagtatangkang tapusin siya, kundi ang pabigat niyang nakababatang kapatid na walang kapangyarihan. Ipinaalala ni Ran kay Raja na kung isa talaga siyang mamamatay tao, matagal na sanang patay si Raja dahil hindi man lang siya nakaramdam na may ibang tao sa kwarto hanggang sa magsalita si Ran. Nakaramdam ng kaba si Rosha sa pagkaunawang ito nang kutyain ni Ran ang palpak na seguridad sa ikalawa sa pinakabantay saradong lugar sa buong imperyo. Tinanong ni Rosha kung paano siya nakapasok sa kwarto, at kaswal na nagpaliwanag si Ran na umahon lang siya sa pader. Gayunpaman, ayaw siyang paniwalaan ni Rusia dahil hindi lang daw 2 talampakan ang taas ng pader. Pero walang intensyon si Ran na kumbinsihin siya habang nagpapasya siyang dumiretso na sa dahilan ng kanyang pagdating. Tapos ay tinanong niya si Rusia tungkol sa kanyang kondisyon, at ibinunyag na alam niyang walang sinuman ang nakatukoy kung ano talaga ang problema sa katawan niya. Tila natuwa sa tanong, humalakhak ng malakas si Rasha na parang isang baliw na biglang nagkaroon ng malinaw na realisasyon. Pinuri niya si Ran dahil nilason daw siya nito para magamit bilang alas kapag naging emperador na siya. Ipinamukha ni Rasha kay Ran na mali siya ng kalkula habang sumusugod ito para sakmalin siya. Pero may kumpiyansang siniguro ni Ran na mamamatay siya sa loob ng 1 linggo habang bumubulwak ang dugo mula sa bawat butas ng katawan niya. Agad na napatigil sa paghakbang si Rosha habang siniguro sa kanya ni Ran na hindi siya gumamit ng anumang pandaraya para lasonin siya. Ipinaalam din ni Ran sa kanya na mabilis na hihina ang kanyang katawan hanggang sa unti-unti siyang mamatay habang umaagos ang dugo mula sa bawat butas ng kanyang katawan. Ibinunyag ni Ran na hindi niya alam kung sino ang lumason kay Rasha, pero kailangang makinig ng mabuti ni Rasha sa kanya kung gusto pa nitong mabuhay. Matapos ang pagkikita kay Rasha, bumalik si Ran sa kanyang silid bilang isang uwak, at nakahinga ng maluwag na madaling utu-utuin at duwag si Rasha tulad ng sa nobela. Napansin ni Ran na hindi man lang siya pinasundan ni Rasha noong umalis siya sa kastilyo, kaya nakumbinsi siya na magagamit niya si Rasha sa kahit anong paraan niya gusto. Isinasantabi iyon, masaya si Ran sa bago niyang kakayahan, na nagpadali sa paglalakbay sa mas maraming lugar nang hindi nag-aalala sa transportasyon. Dahil nasa labas na rin lang siya, napagdesisyonan ni Ran na tingnan ang iba pang lugar bago tapusin ang araw. Ilang araw ang lumipas, nagtungo si Ana sa kwarto ni Ran, nag-aalalang hindi pa ito kumakain o lumalabas ng kanyang kwarto sa loob ng 2 araw. Natatakot siyang baka mapugutan siya ng ulo kung may masamang mangyari dito. Dahil sa takot na ito, napilitan siyang kalampagin ng malakas ang pinto ni Rand habang tinatawag siya. Nang hindi siya sumagot, nagpasya siyang piliting pumasok, pero biglang binuksan ni Rand ang pinto, na naging dahilan para mawala ng balanse si Ana. Sa kamalasan, una ang mukha siyang bumagsak, kaya natapon ang buong laman ng food tray sa sapatos ni Rand. Matapos ang nakakailang nakatahimikan sa pagitan nila, agad na humagulgol ng malakas si Ana habang humihingi ng tawad sa kanya, nakikiusap na tapusin na siya para sa kanyang kasalanan. Patuloy siyang umiyak habang sinusubukang magpaliwanag, pero lalo lang itong nakairita kay Ran nang tanungin niya kung paano pananagutan ni Ana ang pang-istorbo sa kanya at pagdudumi sa kanyang sapatos. Inalok ni Ana na magbayad gamit ang sarili niyang buhay at nagmakaawang iligtas ang pamilya niya, pero inutusan lang siya ni Rand na linisin agad ang kalat at umalis.
Agad na kumalma si Ana at nagsimulang magligpit habang binalaan siya ni Rand na huwag nang lalapit sa kwarto niya maliban na lang kung personal siyang ipapatawag. Pagkatapos ng babala, bumalik siya sa kanyang kwarto na nagtataka kung bakit masyadong madrama si Ana at nag-aalok ng kanyang buhay. Gayunpaman, masaya siyang inilatag ang panuntunang iyon para maiwasan ang panggugulo nito. Isang buwan pagkatapos ng insidente sa unang prinsipe, isang tsismis tungkol sa pagkawala ng kapangyarihan ni Rosya ang tahimik na kumalat sa buong palasyo ng imperyo. Sa mga ibang prinsipe at prinsesa, ang tsismis na ito ay nagpapahiwatig lamang na baka malapit na silang mag-agawan sa trono. Ayon sa nobela, nagmakaawa si Rosya sa emperador na mapaaga ang paligsahan sa pangangaso para lang matigil ang mga tsismis tungkol sa pagkawala ng kapangyarihan niya. Ang paligsahang ito sa pangangaso ay dapat mangyayari pa sa loob ng 6 na buwan. Pero dahil mas mabilis ang mga pangyayari kaysa sa orihinal na takbo, nakumbinsi siya ni Ran na paagahin ang paligsahan. Kahit na mas maaga kaysa sa inaasahan, gumaan ang loob ni Ran na sinusundan nila ang orihinal na kwento. Gayunpaman, hindi niya mapigilang magtaka kung ang pagbabagong ito ay nakakaapekto rin ba sa bida o doon lang sa mga nasa imperial na lungsod. Ngayon na ang araw ng maharlikang paligsahan sa pangangaso, at umaasa si Ran na makahanap ng isang tao para may ibigay rito. Pagkatapos nyon, plano niyang maupo at magpahinga hanggang sa dumating ang tamang oras para kumilos. Biglang inasar ni Selos si Ran tulad ng nakasanayan, at sinabing ang itim na kabayo ni Ran ay babagay na babagay sa pagkamalungkotin nito. Kahit hindi siya pinapansin ni Ran, nag-aalala pa rin si Ran na mas mainitin ang ulo at pabigla-bigla si Selos kumpara sa kung paano siya sa orihinal na nobela. Nagdesisyon si Ran na ipagpatuloy ang pagbaliwala sa kanya at mag-focus na lang sa mahahalagang plano na ginawa niya para sa araw na ito. Sa sobrang inis, sinigawan siya ni Salos, pero hindi man lang lumingon si Ran habang tinititigan ang itim na kabayo na mas gusto niya kumpara sa mga gintong kabayong sinasakyan ng mga maharlika. Naisip ni Rand na baka naging walang silbi ang orihinal na may-ari nito, pero mukhang kahit papaano ay may angking koneksyon ang katawan niya sa mga hayop. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa pasukan ng imperial na kabubatan kung saan nakatayo ang tor ng simula. Sa toring ito ginagawa ng unang prinsipe ang ritual ng pagbubukas taon-taon bago agad simulan ang paligsahan sa pangangaso. Gayunpaman, ang paligsahang ito ay higit pa sa isang palabas politika. Inutusan na ng emperador si Rosya na maghanda para sa ritual ng pagbubukas. At noong paalis na siya, nagpahayag ng kagalakan ang ikalawang prinsipe, si Dito, na nasa mabuting kalusugan si Rasya. Tinanong din niya kung napaghandaan na ba ni Rasya kung ano ang hihilingin nito, pero walang ideya si Rasya sa sinasabi niya. Ipinaalala sa kanya ni Dito na ang mananalo sa paligsahan ay makahihiling ng isang bagay sa emperador, at para sa kanya, sigurado na siyang ang unang prinsipe ang mananalo ngayon. Naglakad palayo si Rasya, napangisi ng may pagyayabang na sinasabing malamang ay siya ang mananalo ngayong araw. Pagkatapos ng lahat, ang ritual ng pagbubukas ay isang pagtatanghal talaga para sa susunod na emperador na ipagmalaki ang kanyang manis, at paraan din ito para ipakita ng pamilya ng maharlika sa mga noble kung sino ang namumuno. Habang naglalakad si Rosya papunta sa entablado, nagunahan sa paghanga ang mga manonood habang ang iba ay nagsitsismisan tungkol sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Nakatayo sa harap ng tor, nagsisi si Rosya na nakinig siya kay Ran dahil medyo hindi siya mapakali na baka pumalpak ang kapangyarihan niya sa harap ng lahat. Habang naghahanda para simulan ang pagpapakita ng kapangyarihan, isinumpa niyang tatapusin niya si Ran sa pinakamasakit na paraang posible kung mapapatunayang niloko siya nito. Mahahalata ni Ran na nanonood mula sa malayo, na kinakabahan si Rezia, pero alam niyang hanggat sumusunod si Rezia sa kanyang mga tagubilin, walang mangyayaring masama sa kapangyarihan nito. Nagawa ni Rezia na ibuhos ang bawat natitirang patak ng kanyang kapangyarihan nang hindi nararamdaman ang hindi matiis na sakit na naging parusa niya sa nakaraang panggabi na ritual. Gumawa ng isang dambuhalang ipo-ipo ang kanyang kapangyarihan na muntik nang lumamon sa mga manonood, lalo na sa mga pinakamalapit sa entablado, kaya may nag-utos na umatras ang lahat. Pinapaalalahanan ang sarili na siya ang unang prinsipe na nakatadhanang maging susunod na emperador, mas pinilit pa ni Rasya ang kanyang sarili. Pinakawalan niya ang malakas na bugso ng water manas patungo sa kalangitan, na bumagsak sa mga tao bilang isang marahang pag-ulan. Manghang-mangha ang lahat habang muling nasasaksihan ang matinding kapangyarihan ng mga dugong bughaw. Pagkatapos ng kamangha-manghang pagtatanghal, hiyawan ang mga tao para kay Rasya, na walang ibang maisip kundi kung paano siya tinulungan ni Ran na makamit ito. Binigyan siya ni Ran ng itim na bato para saluhin ang kanyang manas, pero noong unay pinagdudahan ni Rasya ang katawa-tawang solusyon. Ayon kay Ran, kaya ng itim na batong sipsipin ang maruming manas, pero hindi naniwala si Rasya. Naggitngit sa galit si Rasya nang sabihin sa kanya ni Ran na hintayin na lang nitong mamatay siya dahil wala siyang balak mag-alaga o iligtas siya kung labag naman sa loob nito. Sa kasalukuyan, natutuwa si Ran na nakuha niya ang bato, na ayon sa nobela ay lalabas pa dapat sa ikalawang hati ng kwento.
Maya-maya lang, pumasok si Sin na hinihingal buhat-buhat ang isang sako ng mga bato na inutos ni Ran na dalhin niya. Pinagalitan siya ni Ran dahil hindi man lang magawa ang isang simpleng utos at tinanong kung buo ba niyang nadala ang sako. Lihim na nanggagalaiti sa galit si Sin, nagtataka kung paano napaamo ni Ran ang itim na kabayo na sinadya niyang bilhin dahil sa pagiging mailap at nakapanakip na ng maraming tao. Biglang umalinggaw-ngaw ang isang trompeta habang inanunsyo ng emperador ang simula ng maharlikang kompetisyon sa pangangaso. Sabik na sumugod ang lahat sa kakahuyan, ang iba'y umaasang manalo para makahiling, habang ang iba'y nakisali lang para magpakitang gilas dahil sigurado silang isang dugong bughaw ang mananalo. Sa kabilang banda, si Ran lang ang tanging walang pakialam sa kompetisyong ito, kaya napagdesisyonan niyang manahimik para iwas atensyon, habang hinahanap niya ang dating Imperial Knight Commander na si Agoni Fetus. Sa ibang dako, tinanong ni Agoni ang kanyang alalay na si Talin, kung anong tingin niya sa pambungad na ritual, at sumagot itong parang nakasaksi siya ng kapangyarihan ng isang Diyos. Sinabi sa kanya ni Agoni na pakiramdam niya ang ritual ay isa lang palabas para sirain ang kumpiyansa ng mga maharlika. Mabilis na tiningnan ni Talin ang paligid para siguraduhing walang nakikinig bago pinagsabihan si Agoni sa lantarang pagsasalita nito laban sa maharlikang pamilya. Tiniyak sa kanya ni Agoni na walang sinuman sa paligid para makarinig, nang may kumpiyansang pinaalala na ang katalinuhan niya ang dahilan kung bakit siya nabuhay ng ganito katagal. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Ran ang paghahanap kay Agoni sa loob ng Imperial Forest na nahahati sa tatlong pangunahing zona. Ang unang zona ay para sa mga maliliit na hayop na malapit sa pasukan, na sinusundan ng panggitna, at ang pinakamalayo ay ang zona para sa mga malalaking hayop. Naalala ni Ran na base sa orihinal na nobela, inalay ni Agoni ang isang ginintuang lobo sa emperador sa kompetisyong ito. Subalit, walang ideya si Ran kung saan ito hahanapin dahil saglit lang itong nabanggit sa isang flashback na eksena. Dahil dito, ginugol ni Ran ang mga nakaraang araw sa pag-alugad sa malawak na gubat bilang isang uwak. Dahil pambihira ang mga ginintuang lobo, gusto ni Ran na paliitin ang posibleng lokasyon nito bago ang araw ng pangangaso kaysa bulag na maghanap sa kabubatan. Matapos maalalang nabanggit sa libro na naghugas agad ng kamay si Agoni pagkatapos ng pangangaso, napagtanto ni Ran na siguro'y malapit sa lawa sa direksyong timog kanluran na hanap ang ginintuang lobo. Gamit ang mga impormasyong ito, masayang nagtungo si Ran sa kailaliman ng kabubatan para maunahan si Agoni. Tila naiintindihan ng intensyon ni Ran, mas binilisan pa ng itim na kabayo kaya nakaramdam siya ng tuwa. Mahigpit na hinawakan ni Ran ang sako ng bato na pinadala niya kay Sin kanina. Nagagalak siyang dinala ni Sin ang sako na balak niyang ibigay kay Agoni. Ilang minuto sa paglalakbay, biglang huminto ang itim na kabayo na nagpagulo sa isip ni Ran habang sinusubukan niyang pilitin ang aroganteng hayop. Nagtaka si Ran kung may nakitang halimaw sa paligid ang kabayo o baka masyadong mabigat lang talaga ang sako ng bato. Dahil naiinis na walang reaksyon ang kabayo, sinigawan ito ni Ran sa pagiging tamad at pinagbantaang bugutumin, pero bigla itong tumakbo palayo at iniwan siya. Nang mga sandaling iyon, habang pinapanood na tumatakbo palayo ang kabayo niya, naisip ni Ran na tapos na talaga siya. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni na Agoni at Talin ang kanilang paghahanap sa loob ng kabubatan pero wala silang makita. Kaya kumbinsido si Talin na hindi sila swerte ngayon. Dinagdag pa ni Agoni na baka dahil tumatanda na siya, at ginugol ang buong buhay bilang isang espada at kalasag. Inalo siya ni Talin sabay tiniyak kay Agoni na napakalaki na ng mga naisakatuparan niya bilang Imperial Knight Commander. Pero, pinaalalahanan ni Agoni si Talin na isa na lang siyang retiradong matanda at tinanong kung nakita na ba niya ng malapitan ang maharlikang pamilya. Sumagot si Talin na hindi pa at nakita lang niya ang mga ito mula sa malayo, tulad ngayong araw. Sinabi sa kanya ni Agoni na maintindihan din niya ito balang araw kapag nakaharap at totoong nakita niya ang mga tinatawag na kamangha-manghang nilalang ng imperyo. Ayon kay Agoni, pinrotektahan ng pamilyang Fetus ang imperyo ng mga Diyos sa loob ng 1,000 taon. Agad nitong pinaalala kay Agoni ang naging pag-uusap nila ng kanyang anak na lalaki na dapat sanay papalit sa kanyang posisyon. Sinabi ni Agoni sa bata na dapat siyang laging maging tapat na aso ng maharlikang pamilya. Pinapakita ni Agoni sa kanya ang negosyo ng kanilang pamilya kung saan sila ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng maharlikang pamilya. Papunta na sana sila sa templo nang biglang huminto ang karwahe at lumabas si Agoni para tingnan ito. Sinabi sa kanya ng tagasilbi na may sumabit sa gulong at pilit siyang pinapasok pabalik. Nang papasok na sana si Agoni sa karwahe, napansin niya ang bangkay na nagulungan ng karwahe at nakahandusay sa daan. Naisip ni Agoni na baka magnanakaw ito na nagtangkang kumuha ng maharlikang alay mula sa templo. Ang mga ganitong tanawin ay pangkaraniwan na lang sa tinatawag na magandang imperyo. Nang sinubukan ng kanyang anak na lumabas, sinigawan siya ni Agoni na manatili sa loob dahil ayaw niyang makita ng kanyang inosenteng anak ang ganitong karumal-dumal na tanawin. Sa kasalukuyan, hindi mapigilan ni Agoni na isipin ang kanyang anak na wala pang 10 taong gulang. Napansin din niyang ang bangkay sa lupa noong araw na iyon ay mukhang mas bata pa kaysa sa kanyang anak at malamang na sinunog na.
Dahil dito, napaisip si Agoni kung mayroong kadiliman sa likod ng isang marangal na imperyo. Nang mapagtantong naubusan na sila ng oras, hinikayat ni Talin si Agoni na mangaso kahit papaano para isalba ang pangalan ng pamilya ng duke kahit hindi sila maging unang pwesto. Mabilis na humingi ng tawad si Agoni sa pagiging nadala sa emosyon, habang tiniyak niya kay Talin na alam niya kung saan makakahanap ng ginintuang lobo. Sa kabilang banda, si Ran na iniwan ng kanyang kabayo, ay naghihirap pa ring maglakad habang bitbit ang sako ng mga bato. Pabulong niyang minumura ang kabayo, sumusumpang ihawin niya ito pagkatapos ng maharlikang kompetisyon sa pangangaso. Dahil sa pagbitbit ng sako, hindi makapag-anyong uwak si Ran, na labis niyang pinag-aalala na baka mawalan siya ng bakas kung nasaan na si Agoni. Nag-aalala rin siyang baka may biglang sumunggab na mabangis na hayop sa kanya, kahit na nasa sona pa lang siya ng mga maliliit na hayop. Nasindak si Ran nang magsimulang kaluskusin ang mga damo sa kanyang likuran, na nagpainisip sa kanya kung may lalabas mula roon para atakihin siya. Piniga ni Ran ang utak niya para makahanap ng solusyon, lalo na't wala siyang dalang kahit anong sandata. Habang patakbong lumalabas mula sa pinagtataguan, nagdesisyon na si Ran na tumakas kung sakaling maging mapanganib ang sitwasyon. Nang hindi nagbibigay pansin sa harapan niya, ibinato niya ang bato patungo sa mga damo saktong pag-angat ng ulo ni Talin. Nang tamaan si Talin sa ulo, agad nakilala ni Ran na ito ang alalay ni Agoni mula sa kulay ng buhok nito. Nang mga sandaling iyon, nagmamadaling lumapit si Agoni para tingnan si Talin habang nagtago naman si Ran sa likod ng isang puno, nagsisisi sa kanyang desisyong nakasira sa lahat ng kanyang mga plano. Hindi inaasahan ni Ran na makakasalubong niya sila, at ngayon ay unti-unti nang masisira ang maingat niyang pinlano. Napag-alaman na kaya tinarget ni Ran ang dating Imperial Knight Commander na si Agoni, ay dahil base sa orihinal na kwento, magiging guro siya ng pangunahing bida na magpapabagsak sa imperyo pagdating ng araw. Binalak ni Ran na hulihin ang ginintuang lobo mag-isa, at pagdating ni Agoni, igigiit niyang sinusubukan nitong nakawin ang kanyang huli. Pagkatapos ay ibibigay sa kanya ni Ran ang sako ng mga itim na bato bilang parusa, at pipilitin siyang bitbitin ito sa buong kompetisyon. Sa kasamaang palad, nasira ang plano ni Ran matapos tamaan si Talin, na labis na nagpalito sa kanya kung paano ito ipagpapatuloy. Sa kabilang banda, tiningnan ni Agoni ang paligid para malaman kung sino ang aatake sa kanyang alalay. Napagpasyahan niyang sinadya ang pagbato, pero mukhang siya ang pinupuntirya at nagkamaling tamaan ang alalay niya. Ilang minuto ang lumipas, tuluyan nang nagkamalay si Talin, at pinilit siya ni Agoni na magsalita kung may naaalala siya tungkol sa umatake. Sa puntong ito, naging balisa si Ran dahil kapag kumalat ang chismis na sinubukan niyang patayin ang pinuno ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa imperyo, baka mapahamak siya. Habang hirap si Talin na alalahanin ang kanyang nakita, gumaod ang isipan ni Ran para mag-isip kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Mabuti na lang, walang naalala si Talin, pero biglang nag-iba ang lahat ng maramdaman ni Agoni na may nakatago sa malapit. Sinubukan ni Ran na kunin ang pagkakataon para tumakas, pero napukaw nito si Agoni na agad siyang hinabol, at pinaghintay si Talin. Pagkatapos tumakbo ng sandali, pagod na si Ran, lalo na't may buhat pa siyang napakabigat na sako. Dahil naniniwalang nakalayo na siya, minabuti ni Ran na bagalan ang pagtakbo, umaasang hindi siya maaabutan ng isang matandang tulad ni Agoni. Pero kalaunan ay nakahabol din si Agoni, mabilis na tumatakbo gaya ng isang kabayo, dahilan para mainis si Ran. Habang hinahabol ang tinaguriang umatake sa kanila, sinabi sa kanya ni Agoni na ilantad ang sarili, pero abala si Ran sa pag-iisip kung paano makakatakas bago pa siya maabutan. Pinag-isipan ni Ran na iwanan ang sako dahil doon lamang siya makakapag-anyong hayop ng matiwasay. Sa puntong ito, hiniling niyang sana nandoon pa ang makulit na itim na kabayo o may kakayahan siyang tumakbo kasing bilis nito. Ang malakas na dedikasyong iyon ay biglang naging dahilan ng kanyang dahan-dahang pagbabagong anyo at matagumpay na nakatakas mula kay Agoni. Nalito si Agoni nang wala siyang mahanap na kahit anong bakas ng umaatakeng halos mahuli na niya. Sigurado siyang nakita niyang nag-iba ang hugis nito, pero agad niya itong inalis sa isipan at kinumbinsi ang sariling baka pinaglalaruan lang siya ng kanyang tumatandang mga mata. Pagkatapos ay mabilis na hiniwa ni Agoni ang ilang mga puno sa paligid, ngunit wala pa ring makitang bakas ng nanggulo, dahilan para mapaisip siya kung nakatakas na ba sila. Habang sila naman ay hindi pa lubos na maintindihan ang nangyayari sa kanya, pero nararamdaman niyang gumagaan ang katawan niya, kaya napaisip siya kung naging uwak na ba siya. Gayunpaman, mabilis niyang iwinala ang isiping iyon dahil pakiramdam niya ay tumatakbo pa rin siya at hindi lumilipad. Hindi nagtagal, narinig niya ang tunog ng mga yabag malapit sa kanya at napaisip kung nagdesisyon ba ang pilyong kabayo na magpakita muli. Sa oras ding iyon, napagtanto ni Ran na hindi pala bumalik ang kabayo, kundi siya mismo ang naging itim na kabayo. Pagbalik sa lugar ng pangangaso, pinuri ni Dito si Rasha sa pagiging panalo sa kompetisyon, kahit wala pang formal na anunsyo kung sino ba talaga ang nagwagi. Tinanong niya kung anong plano ni Rasha na hilingin, at matapos itong pag-isipan ng ilang saglit, isang masamang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Rasha bago niyang ibunyag na may naiisip na siya.
Sa ibang dako, nag-anyong tao na muli si Ran, pero labis na siyang naiinis dahil nasira ang buong plano niya at nabitawan niya ang sako ng mga bato habang tumatakas kanina. Sa sobrang frustration sa nangyari, nagpagulong-gulong siya sa lupa na parang isang batang nagmamaktol dahil sa candy. Ngunit dahil wala namang magagawa ang pag-iyak, nagdesisyon si Ran na balikan ang dinaanan para hanapin ang sako. Samantala, bumalik si Agoni sa kung saan niya naiwan si Talin at tinanong kung kumusta na ang ulo niya. Tiniyak ni Talin sa kanya na ayos lang siya bukod sa bahagyang pagkahilo. Dahil na-curious siya sa nangyari, tinanong niya kung anong kinahinatnan ng paghahabol, at ipinaliwanag ni Agoni na sa kasamaang palad ay nakawala ang umatake dahil hindi na kaya ng matatanda niyang buto ang pakikipaghabulan. Napansin din ni Talin ang sakong daladala ni Agoni pabalik at nagtanong tungkol dito. Ipinaliwanag ni Agoni na napulot niya ito pabalik. Sa pagsuri sa sako, nakilala ni Talin na isa itong mamahaling kagamitan, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit puro bato lang ang laman nito. Kasabay nito, kinakabahang nakikinig si Ran sa kanilang pag-uusap mula sa likod ng isang puno na malapit sa kanila. At pagkatapos maghintay ng ilang sandali, bigla siyang lumabas mula sa pinagtataguan, nagkukunwaring kanina pa niya hinahanap ang bag. Agad na nagbigay-pugay sina Agoni at Talin, at tinanong ni Agoni si Ran kung sa kanya ba ang bag. Sumagot si Ran na sa kanya nga ito, at nagtataka lang siya kung saan ito nawala. Pagkatapos ay mahigpit niyang tinanong kung ninakaw ba nila ang kanyang bag, ngunit mabilis na itinanggi ni Agoni ang akusasyon, at ipinaliwanag na nahanap lang niya ito nang hindi sinasadya habang naglalakad sa kabubatan. Gayunpaman, ayaw siyang paniwalaan ni Ran, kaya isinumpa ni Agoni ang kanyang buhay at ang karangalan ng buong pamilya niya na hindi niya ninakaw ang bag. Tinanong ni Ran kung bakit dumudugo ang ulo ni Talin, at sinabi lang ni Agoni na dahil ito sa isang maliit na aksidente. Nang sandaling iyon, inangat ni Talin ang kanyang ulo upang salubungin ang mga mata ni Ran at agad siyang nakilala bilang ang umatake sa kanya kanina. Gayunpaman, nang akmang kikilalanin siya ni Talin, mabilis na hinawakan ni Ran ang ulo niya habang muntik nang mamagitan si Agoni. Tila naiinis, mahigpit na tinanong ni Ran si Talin kung bakit nangahas itong gambalain siya. Pinagbantaan niyang puputulin ang ulo ni Talin para turuan ito ng leksyon at humingi kay Agoni ng espada. Sa sobrang takot, muntik nang umiyak si Talin habang humihingi ng tawad si Agoni at nagmakaawa kay Ran na kaawaan si Talin. Sarkastikong pinuri ni Ran si Agoni para sa kanyang katapatan bilang aso ng imperyo na hindi man lang kumukurap kahit na malapit nang mamatay ang kanyang alalay. Agad nitong ipinaalala kay Agoni ang bangkay na nakita niya sa sahig habang nakasakay kasama ang kanyang anak. Para mas lalo siyang galitin, ininsulto siya ni Ran, sinabing balang araw ay lalaki ang kanyang anak upang maging tapat na aso ng imperyo. Pagkatapos, ipinagkatiwala niya ang bag ng mga bato kay Agoni, mariing binalaan siya na ito ay isang mahalagang gamit na dapat niyang dalhin sa lahat ng oras, hanggang kamatayan. Tulad ng isang basang aso, tahimik na kinuha ni Agoni ang bag at sumang-ayon na sundin ang utos ni Ran. Matapos iabot ang bag sa kanya, bumalik si Ran sa lugar ng pangangaso, nakahinga ng maluwag dahil naging maayos ang lahat tulad ng inaasahan niya. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, kinakabahan siyang sablay ang pag-arte niya, at bukod pa roon, nakonsensya si Ran sa ginawa niya kay Talin. Sa kasamaang palad, kailangan ng lahat ng ito upang magtanim ng binhi sa isip ni Agoni na magtutulak sa kanya na pabilisin ang kwento. Sa kabilang banda, humingi ng tawad si Talin kay Agoni na sinabihan lang siyang ituring na swerte ang sarili dahil nakatakas siya sa galit ni Ran. Inutusan niya pagkatapos si Talin na bumalik sa tolda para magpahinga. Ngunit nang sandaling iyon, sinabi ni Talin na naalala na niya kung sino ang umatake sa kanya kanina. Inihayag niyang tiyak na si Ran iyon, ngunit mariing inutusan siya ni Agoni na tumahimik na. Sa ibang dako, nasisiyahan si Ran sa kanyang mga paghahanda, habang inaabangan niya ang insidenteng dapat gawin ni Agoni sa kompetisyong ito. Ayon sa libro, dapat mangyari ito makalipas ang 1 taon, pero iyon ay dahil pinatay ang kanyang anak. Subalit, dahil masyadong mabilis ang mga pangyayari, nagpasya si Ran na pabilisin ang insidente para mangyari ito mismong sa kompetisyon ng pangangaso. Pagbalik sa lugar ng pangangaso, sinabi na ni Rasha kay Dito ang balak niyang hingin sa emperador ang karapatang pagandahin ang paligid ng templo para malinis niya ang mga palaboy sa kabisera na parang mga nakakainis na insekto. Ang hindi alam ng sinuman ay si Ran ang nagmamanipula ng lahat ng nangyayari sa pangangaso, kabilang ang pagtulak kay Agoni na maghimagsik laban sa maharlikang pamilya ng mas maaga kaysa inaasahan dahil iyon ay isang tadhana na nakatakda na. Hindi nagtagal, lumapag si Ran mula sa langit bilang isang uwak at nagbagong anyo bilang tao sa likod ng isang palumpong. Siniguro niyang suriin mula sa himpapawid kung mayroong mga nakatingin bago siya bumaba. Habang lumalabas siya sa pinagtataguan patungo sa mga kampo, hindi maiwasan ni Ran na makonsensya sa mga gagawin niya kay Agoni. Sa buong sitwasyong ito, pakiramdam niya ay isa siyang kontrabida, ngunit biglang naisip ni Ran na ayon sa libro, dapat talaga siyang maging isang kontrabida. Ipagpapatuloy na sana niya ang kanyang mga plano nang bigla siyang lapitan ng unang prinsesa, si Mentil, na umaakto na tila sobrang magkalapit sila.
Medyo nakaramdam ng kaba si Ran dahil siya ang pinakahuling taong gusto niyang makasalubong ngayon. Sa kabila ng kaba, nagawa pa rin ni Ran na batiin siya, ngunit sinabi ni Mentil na huwag na dahil magkapatid naman sila. Tinanong siya ni Mentil tungkol sa kanyang kabayo, at kung bakit mag-isa siyang naglakad pabalik. Nagsinungaling si Ran na gusto lang niyang maglakad-lakad, kaya iniwan niya ang kabayo sa kwartel. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Mentil nang marinig ito, at mahigpit na tinanong kung bakit magsisinungaling sa kanya si Ran. Kinakabahang nagkunwari si Ran na naguguluhan, habang ipinapaliwanag ni Mentil na nakakita siya ng isang itim na kabayo sa kabubatan at nalamang sa kanya pala yon. Ibinunyag ni Mentil na iniutos niya talaga sa kanyang alipin na patayin ang kabayo dahil karapat-dapat mamatay ang mga hayop na ayaw sumunod sa mga maharlika. Nang makitang nabisto na ang kanyang kasinungalingan, mabilis na humingi ng tawad si Ran kay Mentil, at inaming nagsinungaling lang siya dahil nahiya siyang sabihin na naiwala niya ang kanyang kabayo. Bago pa siya matapos magpaliwanag, malumanay na sinabihan siya ni Mentil na iangat ang kanyang ulo, sinisigurong wala siyang balak na parusahan siya. Sa halip, sinabi niyang nakahinga lang siya nang maluwag na nakabalik ito ng ligtas. Bago umalis, sinabihan ni Mentil si Ran na lumapit sa kanya kung sakaling kailangan niya ulit ng kabayo. Tahimik na pinanood ni Ran ang pag-alis niya habang inaaming isa si Mentil sa mga pinakamahirap pakisamahang karakter dahil imposibleng malaman kung ano talaga ang tumatakbo sa isip niya. Nagtataka rin siya kung bakit tahimik itong umalis, kaya naghinala siyang hindi gumagana ang kapangyarihan nito sa kanya. Pagbalik sa mga tolda, sinusubukan ng doktor na intindihin ang dahilan kung bakit nasugatan si Talin habang nangangaso. Mukhang nagsinungaling si Talin na natamaan siya sa ulo ng nalaglag na bato habang hinahabol ang isang hayop. Kahit na parang katawa-tawa ang kwento para sa kanya, nagpasya ang doktor na paniwalaan na lamang ito. Tinanong ni Agoni kung gaano katagal bago gumaling si Talin, at sinabi sa kanya ng doktor na medyo malala ang sugat kahit na parang wala lang sa labas. Idinagdag pa niya na kakailanganin ni Talin ng hindi bababa sa 1 linggo ng mahigpit na pagpapahinga sa kama, ngunit hindi sumasang-ayon si Talin dito dahil mamimiss niya ang buong kompetisyon. Ikinatwiran niyang bilang alalay, tungkulin niyang manatili sa tabi ni Agoni sa lahat ng oras. Gayunpaman, pinigilan siya ni Agoni sa pagrereklamo at ipinaalam sa kanya na ang kanyang paggaling ang pinakamahalaga. Pinayuhan niya pagkatapos si Talin na matulog muna hanggang sa seremonya ng pagsasara habang ipinagpapatuloy niya ang kompetisyon kasama ang ibang lingkod. Sinubukan ni Talin na tumutol, ngunit nanindigan si Agoni kaya wala siyang nagawa kundi sumunod. Tinukso siya ni Agoni dahil pumunta lang daw ito sa lugar ng pangangaso para magbakasyon. Masayang ipinaalala ni Talin kay Agoni na wala pa siyang day off simula noong magtrabaho siya. Bukod pa rito, ang pangarap niya sa buhay ay ang kumain at walang gawin. Ngunit dahil wala siyang pera para tuparin ang pangarap na iyon, mas mabuti nang samantalahin niya ang pagkakataong ito para magpakasaya. Desididong tulungang tuparin ang pangarap ni Talin, buong kumpiyansang sinabi ni Agoni na mananalo siya sa kompetisyon at gagamitin ang hiling niya para angkinin ang karapatan sa isang minahan ng ginto. Maya-maya pa, nakatulog na si Talin, at nag-iwan ng sulat si Agoni, at pagkatapos ay bumaha sa kanyang isipan ang pagtawag sa kanya ni Ran na isang tapat na aso kanina. Hindi makatulog, nagpasya siyang lumabas para magpahangin, ngunit bago iyon ay kinuha muna ang bag ng mga bato ni Ran tulad ng iniutos. Habang naglalakad, naalala ni Agoni noong bumisita siya sa templo kasama ang kanyang anak at ikinuwento rito kung para kanino itinayo ang templo. Ayon sa kwento, noong unang panahon, magulo ang mundo hanggang sa may bumabang isang tagapagligtas mula sa kalangitan. Ilang ulit nang nabasa ng anak ni Agoni ang kwentong ito tungkol kay Sierra the Great, isang reinkarnasyon ng mga Diyos na nagtataglay ng mahiwagang kapangyarihan. Kilala siya sa pagpapabagsak sa mga nagpasimula ng walang katapusang digmaan, at mahigit 1,000 taon na ang nakalipas, pinangalanan ni Sierra ang pinag-isang imperyo na Abirin. Sinabi ni Agoni sa kanyang anak na si Sierra ang mismong nagtatag ng imperial na pamilyang pinaglilingkuran nila. Pabalik sa kasalukuyan, hindi mapigilan ni Agoni na isipin ang kanyang mahal na anak na si Karinen. Noon, hinikayat niya si Karinen na sumunod sa kanyang mga yapak upang maging isang maipagmamalaking espada ng imperial na pamilya, ngunit ngayon ay pinagdududahan na ni Agoni ang desisyong iyon. Habang nakatayo at pinapanood ang pagsikat ng araw, naisip ni Agoni kung bakit niya bitbit ang isang bag ng mga bato dahil lang sa iniutos ito ng isang miyembro ng maharlikang pamilya. Dahil dito ay napaisip siya kung ginagawa ba niya ito dahil sa katapatan o simpleng nakasanayan na lang. Sakto naman, tumunog ang isang trompeta mula sa di kalayuan bilang hudyat ng pagtatapos ng pangangaso habang nagtitipon ang lahat sa tor. Namangha ang mga tao dahil buong gabi nangangaso si Rasha at nakalikom ng maraming huli, kaya otomatiko siyang itinanghal na panalo. Dapat ay tatagal ng 4 na araw ang kompetisyon, ngunit napagpasyahan nilang tapusin ito ng maaga dahil halos ubusin na ng unang prinsipe ang mga hayop sa gubat sa loob lamang ng isang gabi. Pagkatapos tanghaling panalo si Rasha sa pangangaso, tinanong siya ng emperador kung ano ang kanyang kahilingan. Pigil hininga ang lahat habang inaabangan kung ano ang hihilingin ni Rasha.
Matatandaang ang ika-4 na prinsipe na nanalo sa huling paligsahan ay humiling ng karapatang lipulin ang mga lagalag sa hangganan. Pagkatapos ay humiling si Rasha sa emperador ng karapatang patayin ang mga palaboy na dumadagsa sa paligid ng templo ng Sierra, nang ayoy banta sa dangal at seguridad ng templo. Nang marinig ito, nadurog ang puso ni Agoni habang naiisip ang madugong mangyayari sa naturang utos. Bumaha sa kanyang isip ang alaalang nakita niyang nakahandusay ang isang bangkay sa daan noong araw na iyon, kasama ang mga alaala ng kanyang anak. Ang isiping matawag na tapat na aso ang tuluyang nakapagpasabog sa kanya, habang inihahanda niyang gawin ang isang hindi inaasahang bagay. Tahimik na humihingi ng tawad sa kanyang anak, dahil sa kanyang gagawin, binunot ni Agoni ang kanyang espada na naging dahilan ng pagkagulat ng mga tao. Sa loob ng tolda, biglang ginising ni Ran si Talin, na natumba sa lupa pagkatapos niyang mabilis na tumayo para batiin siya. Pinayuhan siya ni Ran na kumilos ng dahan-dahan, o baka siya hinimatayin, dahil sa pagdaloy ng dugo sa kanyang ulo. Sinabihan din niya si Talin na humingi sa doktor ng antibiotics, ngunit nagbago ang isip niya nang maalalang baka wala pang antibiotics sa panahong ito. Nagtataka si Talin kung bakit pumunta si Ran sa kanyang tolda, at pasimpleng sinabi sa kanya ni Ran na baka nasa mahirap na sitwasyon si Agoni sa seremonya. Maya-maya, mabilis na lumabas si Talin para alamin ang ibig sabihin ni Ran at nakipagsiksikan sa mga tao upang hanapin ang kanyang amo. Nang makarating sa unahan, nakita ni Talin si Agoni na nakaluhod sa harap ng imperial na pamilya habang napapalibutan ng mga armadong bantay. Galit na nagtanong si Rasha kung bakit inabala ni Agoni ang seremonya. Mapagpakumbabang hiniling ni Agoni sa emperador na ibigay sa pamilya fetus ang tungkuling linisin ang mga palaboy dahil simula pa lamang ay naglingkod na sila kay Sierra the Great. Ipinaalala rin niyang mahigit 1,000 taon nang pinoprotektahan ng kanyang pamilya ang maharlikang angkan. Kaya ang mababang trabahong tulad ng paglilinis sa templo ay dapat ipaubaya sa kanyang pamilya. Pagkatapos saglit na pag-isipan ang maraming taon ng tapat na paglilingkod ni Agoni, pinagbigyan ng emperador ang hiling nito, na ikinagulat ng husto ni Rasha. Gayunpaman, pinagalitan ng emperador si Agoni dahil sa paggamit ng mismong katapatang iyon para labanan ang kagustuhan ng mga maharlika. Bilang parusa sa kanyang kapangahasan, ibinigay niya si Agoni sa unang prinsipe, at masayang tinanggap ito ni Rasha. Habang naghahanda siya na patayin si Agoni, ipinaalala sa kanya ni Rasha na ang parusa sa ginawa niya ay agarang pagbitay. Maluwag na tinanggap ni Agoni ang kanyang parusa, habang walang magawang nanonood si Talin mula sa karamihan, walang kakayahang kumilos. Kasabay nito, nasa karamihan din si Ran, nanonood habang ang lahat ay nangyayari ng ayon sa kanyang plano. Gayunpaman, umaasa siya na ang kanyang pangalawang tau-tauhan ay nakatingin din mula sa malayo. Tulad ng hula ni Ran, nasa pwesto ang pangunahing karakter sa isang malapit na batis nang biglang umagos ang tubig mula roon papunta sa direksyon ng Thor. Bagamat hindi nakatitiyak, umaasa si Ran na nasa pwesto si Ratel upang saksihan ang pagbitay kay Agoni at ang ugali ng maharlikang pamilya na haharapin niya bilang pangunahing tauhan ng nobela. Pagbalik sa seremonya, si Agoni, ang bayani ng pamilya fetus na tanyag sa kanyang hindi mabilang na kontribusyon sa digmaan bilang dating commander, ay itinuturing na ngayon bilang makasalanan sa pang-insulto sa imperial na pamilya. Gamit ang kanyang otoridad bilang unang prinsipe ng imperyo, naghahanda si Rasha na patayin siya. Binalot ni Rasha si Agoni sa water manas, habang pinapanood sila ng lahat sa takot na walang magawa. Kasabay nito, hirap na hirap huminga si Agoni habang nilalamon siya ng tubig. Sa maikling sandaling iyon, nakita niya si Talin na pilit kumakawala sa mga taong pumipigil sa kanya, kaya napaisip siya kung bakit pa ito pumunta. Inaasahan pa naman ni Agoni na tutulugan na lang ni Talin ang buong seremonya matapos itong mahilo kanina, pero mukhang nagtulog-tulugan lang ito. Gayunpaman, nakahinga ng maluwag si Agoni nang makitang ligtas si Talin, kahit na nakokonsensya siya na ganito sila maghihiwalay. Bilang kanyang huling hiling, tahimik siyang umaasa na aalagaan ni Talin si Kevinin kapag wala na siya. Biglang napansin ni Agoni si Ran sa karamihan, na tila may gustong sabihin sa kanya, pero wala siyang marinig mula sa loob ng bola ng tubig. Nakatitig sa mga labi ni Ran, napagtanto niya sa wakas na sinasabi ni Ran na hindi pa niya oras para mamatay. Kasabay nito, inihagis ni Rasha ang bola ng tubig na naglalaman kay Agoni paitaas sa langit bago ito ibinalibag sa malayo, umaasang ang pagbagsak ang tatapos sa matanda. Ninenerbiyos na nanonood ang lahat habang patungo si Agoni sa inaasahang kamatayan niya. Kahit si Clarinen, mula sa malayo nilang kastilyo, ay nakita ang bumabagsak mula sa langit na walang kamalay-malay na ang kanyang ama ay natrap sa loob nito. Sa kabilang dulo ng lugar ng pangangaso, mabilis na hinabol ni Ratel ang nahuhulog na bula para tingnan kung anong nasa loob, pero masyado itong malabo para makita. Pero makalipas ang ilang sandali, napagtanto niyang tao ang laman nito, kaya lumipad siya sa langit at inabot para saluhin ang taong nasa loob. Sa kasamaang palad, hindi siya umabot sa oras, at nahulog ang bula sa bangin na natrap pa rin sa loob si Agoni. Nakonsensya si Ratel dahil hindi niya ito nasalo habang nakatitig sa malayo sa direksyon kung saan nahulog ang bola ng tubig.
Samantala, nadurog ang puso ni Talin habang nakatitig sa bota at walang lamang lalagyan ng espada ni Agony. Nag-umpisang magbulungan ang mga tao, nagtataka kung anong mangyayari sa pamilya Fetus na yon na nawalan na sila ng leader. Idineklara ng emperador na tapos na ang palabas, at inabisuhan ng isa sa mga opisyal niya ang lahat na ang pangunahing closing ceremony ay gaganapin mamayang tanghali. Pinagpagnira siya ang mga kamay niya na mukhang natutuwa sa sarili dahil nakaalis siya ng isa na namang insekto. Buong pagmamalaki siyang naglakad palabas ng tower grounds habang yumuyuko ang lahat sa kanyang pagdaan. Kahit si Talin ay walang nagawa kundi ibaba ang kanyang ulo bilang paggalang habang patuloy na hinahamak ng karamihan si Agony at ang pamilya Fetus. Matapos umalis ng prinsipe, tahimik na tumalikod si Talin at nagsimulang maglakad, pasan ang bigat na matawag na traidor. Si Ran, na nanonood pa rin mula sa karamihan, ay nakonsensya dahil alam niyang siguradong wasak na wasak si Talin dahil malapit ito kay Agony. Pero naniniwala si Ran na hindi basta-basta susuko si Talin. Pabalik sa tent, nakita ni Talin ang sulat ni Agony na selyado ng crest ng pamilya Fetus. Sa sulat, inihayag ni Agony na nakita na niya ang kanyang kamatayan at nagmamakaawa kay Talin na ipagdasal siya na mahanap niya ang daan patungo sa kanilang paraiso na tirim. Ipinagkatiwala rin niya kay Talin ang pag-aalaga kay Svinen, na sinisigurong ang buong sitwasyon na ito ay hindi niya kasalanan. Naiyak sa mga salita ni Agony, ipinagpatuloy ni Talin ang pagbabasa at nadiskubre na pinangalanan siya ni Agony bilang acting head ng pamilya Fetus sakaling may mangyari sa kanya. Bidit ang mabigat na huling basbas ni Agony sa kanyang puso, tinapos ni Talin ang sulat at nawalan ng malay. Ilang araw matapos ang hunting competition, binisita ni Ran si Rasha na nagdurusa sa epekto ng sobrang paggamit ng kanyang manas sa hunting competition. Ipinagbigay alam sa kanya ni Ran na lalo pang lumala ang kondisyon niya, pero sinisi ito ni Rasha kay Ran na nangakong hihigupin ng Blackstone ang maruming manas niya. Pagkatapos ay tinakot niya si Ran na tatapusin niya ito kung hindi siya makakapagbigay ng tamang sagot. Ipinaliwanag naman ni Ran na lalo lang magpapalala sa sitwasyon ang mabilis na paglabas ng kanyang manas dahil mas maganda kung dahan-dahan itong ilalabas. Nagulat sa narinig niya, nag-umapaw sa galit si Rasha habang lihim na sumusumpang paghiwa-hiwain si Ran kapag tuluyan na siyang gumaling. Kahit na alam niya kung ano mismo ang iniisip ni Rasha, walang pakialam si Ran dahil ang sakit na ito ay hindi basta-bastang nagagamot agad. Isa pa, dumedepende si Rasha sa supply niya ng Blackstone para mabuhay, kaya hindi siya makakagawa ng padalos-dalos na hakbang sa ngayon. Sa ngayon, nakukonsensya lang si Ran dahil narinig niyang nakoma si Talin mula pa nung hunting competition. Nag-aalala siyang baka mamatay talaga si Talin, pero walang basihan ang takot niya dahil sa ibang dako, sa wakas ay nagkamalay na si Talin. Si Talin, na tila nagkaroon ng matinding body sculpting habang nakoma, ay inalam kung nasaan na siya. Nagmamadaling lumapit ang tauhan niyang si Pale para tulungan siyang bumangon dahil hindi pa tuluyang gumagaling ang katawan niya, pero itinaboy siya ni Talin. Sinabihan siya ni Pale na higit 2 linggo na siyang nakoma at pwede siyang bumagsak anumang oras, pero nagpupumilit si Talin na makita ang batang duke na si Garinan. Pagkatapos ay tinanong niya si Pale tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Fetus, at pinaliwanag ni Pale na inabandona na sila ng lahat ng business partners nila. Inamin din niya na umalis na ang karamihan sa mga tauhan ng Kastilyo at nasa matinding problemang pinansyal ang pamilya. Binanggit ni Pale na hindi sila pwedeng humingi ng tulong sa royal family dahil tinawag ng traidor si Agony. Habang nahihirapang maglakad si Talin para puntahan ang batang duke, biglang lumitaw si Garinan sa pasilyo para salubungin siya. Mabilis na naglakad si Talin para magpakumbabang batiin siya habang tinatanong ni Darinen ang kalagayan niya. Sinigurado ni Talin kay Svinen na maayos siya at humingi ng tawad dahil pinag-alala niya ito. Sinabi naman ni Darinen kay Talin na maraming problemang lumabas sa pamilya at nakatigil pa rin maging ang pag-aayos sa burol ni Agony. Bago pa man makasagot si Talin, nadinig nila ang ilang mga utusan na nilalait si Garinan, sinisisi siya sa pagbibigay ng malas sa tatay niya. Dahil pala sa kumakalat na tsismis sa palasyo ng duke na si Garinan ay isang palaboy, kung kaya't nagawa ni Agony ang isang nakakabaliw na bagay na kalabanin ang royal family. Pinaniwalaan ng lahat ang tsismis na ito dahil masyado nang matanda ang duke para magkaroon ng anak na kasing edad ni Garinan. Pagkatapos ay nagpa siya ang mga utusan na tumakas sa estate bago pa sila tawagin ding mga traidor ng imperyo. Nadurog ang puso ni Talin nang marinig niya ito dahil hindi madaling mabura ang pagiging traidor. Inutusan niya si Pale na hulihin ang mga tsismosang utusan at putulin ang mga dila nila para maging babala sa lahat sa pagpapakalat ng maling tsismis kay Svinen. Nagulat si Pale sa utos na ito pero agad siyang sumunod nang titigan siya ng masama. Inanunsyo ni Talin na hindi na sila magsasagawa ng burol para kay Agony na sinubukan namang pigilan ni Darinen. Pero pinaalam sa kanya ni Talin na hindi na maituturing si Agony bilang miyembro ng pamilya Fetus. Kinuwestiyon ni Darinen kung bakit siya gagawa ng ganoong desisyon at idineklara lang ni Talin na, bilang acting head, tungkulin niyang protektahan ang pamilya Fetus hanggang sa sapat na ang edad ni Darinen para pumalit sa kanya.
Mariing idineklara ni Talin na plano niyang gawin ang lahat ng kailangan para maprotektahan ang karangalan at masiguro ang pananatili ng pamilya Fetus. Sa ibang dako, nag-aalburoto si Rasha dahil nakulong siya sa kastilyo niya dahil sa kakaibang sakit niya. Sa tindi ng galit, sinisi niya ang lahat kay Ran at sumumpang pagpira-pirasuhin siya sa oras na manumbalik ang sigla niya. Sa huli nilang pagkikita, sinabihan siya ni Ran na sabihin sa lahat na papasok siya sa Imperial Forest, kahit ang totoo ay kailangan niyang makulong sa kwarto niya. Hindi maintindihan ni Rasha kung bakit niya gagawin ang ganoong kahangalan, pero paliwanag ni Ran dahil may asikasuhin siya sa loob ng gubat, at ayaw niyang may umistorbo sa kanya, kaya gagamitin niya ang pangalan ni Rasha. Dahil na rin walang ibang mangangahas pumasok sa Imperial Forest kapag nalaman nilang nasa loob ang unang prinsipe. Nagtataka si Rasha kung anong pinaplano ni Ran, pero sinabi ni Ran na magpapagamot lang siya doon. Mayabang na sinabi ni Ran sa kanya na tahimik siyang manatili sa kwarto niya. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, bigla siyang sinakal ni Rasha at isinandal sa pader habang pabulong na nagmumura. Galit na naging mayabang na si Ran sa paligid niya dahil lang sa may alam siyang paraan para maibsan ang sintomas ng kakaibang sakit. Gusto ni Rasha na ilagay siya sa lugar niya. Hinigpitan ang hawak gamit ang water manas, tinakot ni Rasha na ipatawag ang mga iskolar ng imperyo para malaman ang paggagamot na itinatago sa kanya ni Ran. Hindi na makayanan ang kawalang galang ni Ran, tinangka siyang sakalin ni Rasha hanggang sa mamatay. Gayunpaman, hindi man lang natinagsiran at mumiti pa habang kalmadong sinabihan si Rasha na magmadaling hanapin ang mga iskolar na iyon dahil nabawasan na naman ang buhay niya resulta ng paggamit ng manas sa pag-atake sa kanya. Nang mismong sandaling iyon, hindi na nakayanan ni Rasha na sakalin si Ran at nag-umpisang umubo ng maraming dugo. Hinagod ang kanyang leeg, sinabihan ni Ran si Rasha na hindi siya makakagalaw ng isang linggo kapag itinigil niya ang paggagamot. Pinaalalahanan din niya siya kung anong magiging reaksyon ng Imperial family sa sandaling matuklasan nilang malubha ang sakit ng susunod nilang emperador. Sinigurado ni Ran sa kanya na sa halip na humanap ng paraan para iligtas siya, may ibang kukuha ng trono bilang susunod na emperador. Kahit alam niyang baka tama si Ran, nananatiling matigas ang ulo ni Rasha habang binabato niya ito ng mga pang-insulto. Pero mahigpit siyang binalaan ni Ran na gamitin ang maliit na utak niya kung ayaw niya pang mamatay. Pinaalam din ni Ran kay Rasha na wala siyang pasensya para mag-alaga ng bata. Nang talikuran niya ito, binalaan siya ni Ran na tigilan ang pagpapadala ng mga tauhan para subaybayan siya dahil eksperto siyang maglaho ng walang bakas. Isa pa, laging sablay ang pagtatangka ni Rasha na subaybayan si Ran, kaya sinabihan siya ni Ran na tumigil na lang sa kapapapansin dahil idinedelay lang nito ang panggagamot at pinapagod silang pareho. Bago pa man makalabas ng pinto si Ran, biglang kinuwestiyon ni Rasha kung anong layunin niya sa paggawa ng lahat ng ito. Walang sagot si Ran, pero pagtungo niya sa gubat bilang isang uwak, inamin niyang tanging layunin lang niya ay makaligtas sa sinapit niyang kapalaran. Lumapag na si Ran sa loob ng Imperial Forest habang may bitbit na maliit na bag matapos lumipad-lipad sa gubat para siguraduhing walang tao sa paligid. Dahilan kaya pala gusto niyang mawalan ng tao ang Imperial Forest ay para malayang subukan ang kanyang shape-shifting ability. Matapos mag-transform sa pagiging isang kabayo, inisip ni Ran na baka kaya rin niyang magpalit anyo sa iba pang mga hayop kaya masyadong astig ang kakayahan na iyon. Ngayong araw, napagpasyahan niyang maayos na pag-aralan at intindihin ang kapangyarihang ito para matuklasan niya ang buong potensyal nito. Ang pangunahing bagay na gusto malaman ni Ran ay ang kondisyong kinakailangan para mag-transform sa isang partikular na hayop. Unang naisip na kondisyon niya ay kung hahawak siya nito dahil nahawakan niya pareho ang uwak at ang kabayo. Para masubukan ang teoryang ito, naglagay ng patibong si Ran para makahuli ng ilang maliliit na hayop na pwede niyang gamitin sa eksperimento. Napansin ni Ran na medyo palpak ang ginawa niyang patibong, pero gagana naman ito ng maayos sa dala niyang magagandang klase ng berries mula sa kusina ng imperyo. Bago pa man matapos ang paglalagay ng patibong, may narinig na kaluskos si Ran sa puno at biglang lumitaw ang isang squirrel. Dahil hindi pa kumpleto ang patibong, inisip ni Ran kung mahuhuli niya ang hayop, pero makalipas ang isang sandali, buong tapang na sumugod ang squirrel para kunin ang nuts sa kamay niya, kaya nagulat si Ran. Nagtaka si Ran kung bakit nagpapaka-friendly ang maliit na hayop kahit pa baka masama siyang tao at gusto siyang saktan. Isinantabi muna ang kaisipang iyon, nagdesisyon siyang subukan na ang transformation dahil nahawakan na niya ang squirrel. Pero gaano man niya subukan, hindi pa rin makatransform si Ran, kaya binalikan niya muli ang naiisip niya nang sinubukan niyang unawain kung mahalaga ang sitwasyon tuwing magta-transform. Bilang halimbawa, nung gustong-gusto niyang lumipad, naging uwak siya. At nung gusto naman niyang tumakbo ng napakabilis, nagpalit anyo siya bilang isang kabayo. Kaya naiwan siyang napapaisip kung anong aksyon ang pwede niyang gawin para matulungan siyang maging isang squirrel. Habang sinusubukan niya itong intindihin, ang squirrel na nagpapanggap bilang best friend niya kanina lang ay ninakaw ang bag ni Ran at kumaripas ng takbo sa puno tangay ito. Tarantang tinatawag ni Ran ang munting nilalang, at habang hinahabol ito ay nahawakan niya ang strap ng bag.
Ngunit sa hindi malamang dahilan, tila mas malakas pa kay Goku ang ardilyang ito dahil hindi man lang siya mahila ni Ran pabalik. Nakipaghatakan ng seryoso si Ran sa malakas na ardilya para makita kung sino ang susuko, ngunit naputol ang strap ng bag sa proseso at bumagsak si Ran sa lupa. Kinagabihan, pumunta si Ana sa pintuan ni Ran dala ang hapunan at pinapasok naman siya ni Ran. Gayunpaman, medyo hindi mapakali si Ana dahil sa babala nitong huwag lalapit sa kanyang silid maliban na lang kung tatawagin siya. Nagulat si Ana nang makita niya si Ran na mukhang pulubi dahil sa kanyang sira-sira at punit-punit na mga damit. Sinabihan siya ni Ran na huwag mag-alala at nagpaliwanag na nadumihan lang ang kanyang mga damit habang naglalakad-lakad sa harap ng palasyo. Nakahinga ng maluwag si Ran nang maniwala si Ana sa palusot dahil muntik na siyang mahuli nito na nagpapalit anyo bilang uwak ilang segundo pa lang ang nakalilipas. Pagod na pagod siya at dismayado dahil hindi niya nakamit ang layuning pumunta sa Imperial Forest. Sa halip, maghapon siyang naghabol sa ardilyang iyon sa paligid ng gubat at nauwi sa pagiging gusgusin. Inutusan pagkatapos ni Ran si Ana na ikuha siya ng mga bagong damit upang makaligo at makapagpalit muna siya bago kumain. Sumunod si Ana sa utos, ngunit nang magtanong ito tungkol sa bag, napatingin si Ran sa ibaba at natuklasang sinundan siya ng ardilya pauwi. Bago pa niya ito makuha, mabilis na lumabas ang ardilya mula sa bag, kaya labis na natakot si Ana na baka pahirapan ng basurang prinsipe ang kaawa-awang nilalang. Nagmakaawa siya na palampasin na ang ardilya at nag-alok na itapon ito sa labas ng kastilyo, ngunit iginiit ni Ran na dalhin na ang kanyang mga damit. Nalito saglit si Ana hanggang sa sigawan siya ni Ran para ipaalalang binigyan niya ito ng utos. Mabilis na lumabas si Ana, umaasang makakabalik sa tamang oras bago pa man patayin ni Ran ang munting nilalang. Gayunpaman, habang pabalik bitbit ang mga damit, nakasalubong niya si Mentil, ang unang prinsesa. Agad siyang nakilala ni Mentil bilang katulong ni Ran at tinanong kung bakit siya nagmamadali. Binati ni Ana ang prinsesa, at matapos iyon ay tarantang nagmakaawa kay Mentil na huwag siyang patayin. Inakusahan siya ni Mentil ng pagnanakaw ng pag-aari ng imperyo, ngunit itinanggi ito ni Ana. Nanginginig sa takot, ipinaliwanag niya na nadumihan ni Ran ang mga damit nito habang naglalakad sa harap ng palasyo, kaya pinakuha siya nito ng mga pamalit. Ipinaalam ni Mentil sa kanya na imposibleng malinlang siya habang ipinapatong ang kamay nito sa ulo ni Ana upang basahin ang kanyang isip at malaman kung nagsasabi siya ng totoo o nag-imbento lang ng kasinungalingan para iligtas ang sarili. Mula sa mga alaala ni Ana, nakita ni Mentil ang gusgusing anyo ni Ran, dahilan para mapagtanto niya na ang nakababatang kapatid ay talagang nasa Imperial Forest sa halip na naglalakad sa hardin tulad ng sinabi nito sa katulong. Samantala, abala pa rin si Ran sa pagsubok na hulihin ang matigas ang ulong ardilya, walang kaalam-alam na nabuking na ang kanyang kasinungalingan. Para lang mapasuko ang ardilya, nangako si Ran na ibabalik ito sa gubat, ngunit tila gusto siyang buwisitin ito, at medyo nababahala na si Ran na ang pag-ikot-ikot ng daga sa kanyang silid ay maaaring magdulot ng problema para sa kanya. Bukod doon, hindi niya matiis ang nakakairitang tunog nito na nagpapaalala sa kanya sa mga dagang kinakamot ang mga pader ng bulok niyang apartment sa kanyang nakaraang buhay. Ang buong kwento ay lumilihis na mula sa orihinal na naaalala niya, na labis na nagpapainit sa kanyang ulo, ngunit ngayon ay pilit na pinapasabog ng ardilyang ito ang kanyang pasensya. Biglang sumunggab si Ran, at sa pagkakataong ito ay nagawa niyang hulihin ang munting nilalang. Ibabalik na sana niya sa bag ang ardilya ng kagatin siya nito, na naging dahilan para mabitawan ito ni Ran. Sinigawan ni Ran ang ardilya dahil sa pagkagat nito sa kamay ng isang maharlika, ngunit binaliwala siya ng nilalang at mabilis na umakyat sa pader at hindi na maabot ni Ran. Sinubukan ni Ran na isipin kung paano huhulihin ang ardilya nang hindi ito nakakatakas, ngunit ang tanging naisip niya ay ang magpalit anyo mismo bilang ardilya. Pagkatapos ay tinuon niya ang kanyang isipan dito, at nang susuko na sana siya, nagsimulang makaramdam si Ran ng pamilyar na pangingilig ng pagbabagong anyo. Hindi nagtagal, nagbago siya bilang isang ardilya, na sa wakas ay nakatulong sa kanya na matukoy ang kondisyon sa pagpapalit anyo sa isang tiyak na hayop. Ngunit bago pa makapagdiwang si Ran, biglang tumalon pababa mula sa pader ang makulit na ardilya na tila sinusubukan ang pasensya ni Ran. Dahil alam niyang maaaring mamatay ang munting nilalang kung mahuhulog ito mula sa ganoong kataas, agad na bumalik sa pagiging tao si Ran habang sumusunggab para saluhin ito. Eksakto sa sandaling iyon, umalinggaw ang boses ni Ana mula sa pinto, sinusubukang pigilan si Mentil sa pagpasok sa silid ng walang pahintulot. Ngunit hindi pinansin ni Mentil ang kanyang mga pagtutol habang itinutulak ang pinto ng pabukas, at matapang na sinabing hindi niya kailangang mag-ingat sa kanyang kilos sa paligid ng kanyang nakababatang kapatid. Nagrereklamo pa rin si Mentil nang may mapansin siyang isang maliit na maitim na bulto sa malapit, at sa mas masusing pagtingin, napagtanto niya na ito ay isang ardilya lamang na nakakapit sa isa pang ardilya. Agad na nandiri si Mentil na hahayaan ni Ran na malayang gumala ang mga mababangis na hayop sa loob ng isang maharlikang tirahan, habang naiwang litong-lito naman si Ana sa labis na kakyutan.
Samantala, si Ran na kasalukuyang isang Ardilya ay kinakabahan ng sobra dahil nangangamba siyang mabuking ang kanyang lihim. Kinabukasan, naging matalik na magkaibigan na si Ran at ang makulit na Ardilya. Tila mula noong nagbago siya sa kauri nito kagabi, kumakapit na kay Ran ang Ardilya, na nagpaisip sa kanya kung dahil ba ito sa iniligtas niya ito mula sa kapahamakan ng pagkahulog. Itinuturing ni Ran na abala kung ibabalik pa ito sa Imperial Forest, kaya napagpasyahan niyang panatilihin muna ang munting nilalang sa kanyang tabi. Natuwa si Ran dahil ang buong magulong sitwasyon ay nakatulong sa kanya na maunawaan ang kakatwang kondisyon sa pagpapalit anyo bilang isang partikular na hayop. Ang uwak, kabayo, at ardilya ay may isang pagkakatulad bago pa nagpalit anyo si Ran bilang sila, at iyon ay dahil nahawakan niya ang kanilang batok, na siyang likurang bahagi ng kanilang leeg. Nararamdaman ni Ran na ang kondisyong ito para ma-activate ang kapangyarihan ay masyadong katawa-tawa para sa isang walang kwentang kakayahan. Isinasantabi iyon, nagdesisyon si Ran na tutukan ang kanyang kasalukuyang problema, at iyon ay ang unang prinsesa. Base sa paglalarawan ng kanyang karakter sa nobela, ipinakita na si Mentil bilang isang nakakatakot na figura, ngunit hindi inasahan ni Ran na ang ekspresyon ng mukha nito ay magiging mas nakapangingilabot kaysa sa inilarawan ng aklat. Pagkatapos niyang pumasok sa kanyang silid kahapon ng walang pasabi, nagsinungaling si Ana na alaga raw ni Ran ang mga ardilya, na nagbigay ng pagkakataon sa kanya upang tumakas sa bintana. Matapos iyon, bumalik siya sa anyong tao at nagbalik sa silid upang harapin siya. Inakala ni Ran na doon na matatapos ang lahat, ngunit pagkatapos siyang pagalitan sa pag-aalaga ng mga mababangis na hayop, mahigpit siyang pinapunta ni Mentil sa tirahan nito kinabukasan, na nagsasabing mayroon silang dapat pag-usapan. Piniga ni Ran ang kanyang utak habang pinag-iisipan kung ano ang gustong pag-usapan ni Mentil. Nangangamba siya na baka natuklasan nito ang kanyang tunay na pagkatao, ngunit agad na iwinala ni Ran ang kaisipang iyon at nagpa siyang sumabay na lamang sa agos dahil hindi naman niya maaaring tanggihan ang imbitasyon nito. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Ran sa tirahan ni Mentil kung saan itinuro sa kanya ng isang kabalyero ang daan papunta sa silid ni Mentil. Namangha si Ran sa mga naglalakihang pinto ng kanyang silid, na mas kahanga-hanga pa kaysa sa inilarawan ng aklat. Pagkapasok sa silid, marahang tinanggap ni Mentil si Ran at inalok siya ng maupuan upang ipahinga ang kanyang mga binti. Tumanggi si Ran sa upuan habang sinusubukang dumiretsyo na sa punto, ngunit inulit ni Mentil ang sinabi at mahigpit siyang inutusang maupo. Nataranta sa biglaang pagbabago sa tono ng boses nito, humingi ng paumanhin si Ran sa kanyang kawalang-galang bago umupo sa tabi niya. Dahan-dahang tinawanan iyon ni Mentil habang pinalalampas ang kanyang kawalang-galang at binanggit na palagi itong mainipin. Biglang nag-iba na naman ang kanyang tono nang usisain nito kung kailan siya naging isang ganap na naiibang tao na may lakas ng loob na mag-isang makipagsapalaran sa Imperial Forest. Naging dahilan ito para hindi mapakali si Ran, ipinapaalala sa kanya na ang kapangyarihan ni Mentil ang mismong dahilan kaya niya iniiwasan ito noon pa man. Karaniwan, ang manas ay nagpapamalas bilang mga kakayahang may kinalaman sa kalikasan, katulad ng emperador na gumagamit ng manas ng apoy, habang si Rasha naman ay gumagamit ng manas ng tubig. Gayunpaman, kakaiba ang kapangyarihan ni Mentil sa lahat, at sa isang banda ay nakahigit ito sa lahat ng iba pang kakayahan dahil ang kanyang manas ay pantao. Ang ibig sabihin lang nito ay mayroon siyang kakayahang magbasa at magmanipula ng isip ng mga tao na itinuturing na isang nakapangingilabot na kapangyarihan. Sinubukan ni Mentil na gamitin ang kapangyarihang ito kay Ran na pinipilit siyang magsabi ng totoo o baka masaktan siya kapag nalaman niyang nagsisinungaling ito. Sinubukan ni Ran na manatiling kalmado habang pinaalalahanan ang sarili na hindi gumagana ang kapangyarihan ni Mentil sa kanya at marahil alam din yon nito. Kaya't ang lahat ng dramang ito ay para lang takutin siya na umamin sa pag-aakalang hindi niya alam ang katotohanang hindi tumatalab sa kanya ang kapangyarihan nito. Bukod pa rito, alam din ni Ran na mayroong dalawang kondisyon kung kailan hindi nag-a-activate ang kapangyarihan ni Mentil. Ang unang kondisyon na dapat matugunan ay dapat nakadugo niya ang tao. At ang pangalawa ay dapat na tunay na nagmamahal kay Mentil ang target. Natugunan din ni Ran ang unang kondisyon, ngunit nakasisiguro siyang wala siyang anumang emosyonal na koneksyon sa kanya, kaya't walang paraan para gumana ang kapangyarihan sa kanya kahit pa wala ang paunang pagharang. Tulad ng isang klasikong psychopath, dahan-dahang hinimok ni Mentil si Ran na sagutin ang kanyang tanong, ngunit si Ran ay masyadong abala sa pag-isip kung bakit hindi gumagana sa kanya ang kapangyarihan nito. Nang mapagtantong walang balak sumagot si Ran, nagpasya si Mentil na gagamit siya ng ibang pamamaraan, at inutusan niya ang mga Imperial Knights sa labas ng pinto na pumasok. Dalawang kabalyero ang pumasok sa silid, at inutusan niya ang mga ito na piliting magsalita si Ran dahil tumatanggi itong gawin iyon ng kusa. Sinabihan niya ang mga ito na gusto niyang hiwain nila ang bibig nito, ngunit may takot na ipinaalala ng mga kabalyero na inuutusan niya silang saktan ang ikapitong prinsipe. Ipinagbigay alam sa kanya ng mga kabalyero na hinding-hindi magkakaroon ng lakas ng loob ang mga utusang tulad nila na saktan ang isang maharlika.
Lumuhod ang mga kabalyero at sinabi kay Mentil na hindi nila masusunod ang ganoong utos habang nakikiusap na pag-isipan niya itong mabuti. Gayunpaman, nagpatuloy si Mentil sa paggamit ng kanyang kapangyarihan sa dalawa upang sundin siya, at sa isang iglap, inabot ng dalawa ang kanilang mga espada. Itinutok nila ang kanilang mga espada kay Ran, at iginiit ni Mentil kay Ran na piliin niya ng maigi ang kanyang mga sasabihin. Sa hindi inaasahan, nabanggit ni Ran na patay na ang kanyang ina, at ikinagulat ito ni Mentil. Tinanong siya nito kung ano ang kanyang pinagsasasabi, habang tinatanong din kung bakit naisip niyang may ganoong nangyari. Nais niyang malaman kung nakikipag-ugnayan ba si Ran sa kanyang ina, ngunit sumagot si Ran na hindi ito ang iniisip niya. Inaangkin ni Ran na bago umalis ang kanyang ina ay iniwanan siya nito ng isang gamit, at isa itong magandang kwintas na may asul na gemstone sa gitna. Sinabi nito sa kanya na hanggat hindi kumukupas ang asul na liwanag, magkikita silang muli. Ngunit kanina lang, nagsimulang kumupas ang asul na liwanag, at mabilis na nangitim at nagkadurog-durog ang gemstone. Nabanggit ni Ran na pagkatapos ng panandaliang pagpapanik, pumasok sa isip niya na ang inang buong buhay niyang hinahanap-hanap ay tuluyan na palang nahimlay sa kanyang lupang sinilangan sa silangan. Sa madaling salita, lahat ng sinabi niya ay isang kasinungalingan dahil sa maraming mga kabit na nagsilang ng anak para sa emperador, ang ina lamang ni Ran ang nag-iisang nakatakas mula sa pamilya ng imperyo. Gayunpaman, hindi kailanman ibinunyag kung bakit siya tumakas, ngunit ipinapalagay na bumalik siya sa kanyang bayan sa silangan. Mayroon ding mga bali-balita na tumakas siya dahil nagsilang siya ng isang prinsipe na may itim na buhok. Anuman ang mga sinabi, hindi na siya kailanman nagpakita hanggang sa pinakadulo ng nobela. Nagpahayag ng pagkagulat si Mentil dahil sa buong akala nito ay galit si Ran sa kanyang ina. Sumagot si Ran na noong bata pa lamang siya nagalit sa kanyang ina dahil iniwan siya nito. Gayunpaman, natanto niya kalaunan na ang dahilan kaya siya palaging nakatitig sa silangang kalangitan at nilalabas ang kwintas na ibinigay nito tuwing gabi ay dahil nangungulila siya rito. Nilabas ni Ran ang nasabing kwintas mula sa kanyang kamiseta at tinanong siya ni Mentil kung nabago ba nito ang pananaw niya tungkol sa mga natitira niyang kaanak. Mahinahong sumagot si Ran na nakakatawa ang buong sitwasyon dahil hindi niya inakalang ang panghabang buhay na hinanakit ay mauwi sa pangungulila sa isang iglap lamang. Ipinatong ni Ran ang kwintas sa mesa at sinabing baka ito ang tunay na kahulugan ng pamilya. Kumuha ng ilang sandali si Mentil para intindihin ang lahat ng kanyang narinig, at inutusan niya ang mga kabalyero na ibalik ang kanilang mga espada. Inutusan niya ang mga itong lumabas, at agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang burahin ang lahat ng nangyari sa silid mula sa kanilang mga alaala. Nakatayo roon si Ran habang nagtataka kung naging epektibo ba ang kanyang kasinungalingan, at noong sandali ring iyon ay lumapit si Mentil upang aluhin siya. Doon na niya nakumpirmang gumana ang kanyang pagsisinungaling, at tiniyak ni Mentil sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil kahit na isa siyang palpak, siya ay mananatili nitong nakababatang kapatid. Nakatayo roon si Ran at nag-iisip kung pinaglalaruan lang ba siya ni Mentil o hindi, ngunit nauunawaan niya ang katotohanang maghihinala ito pagkatapos biglang hindi gumana sa kanya ang kapangyarihan nitong magmanipula ng tao. Higit pa rito, simulat sa pool ay hindi kailanman pumanig si Ran kay Mentil. Gayunpaman, masaya na lang si Ran na gumana ang kasinungalingan niya at nakaligtas siya para mabuhay pa ng isang araw. Sa madaling salita, ang kwintas ay isa lamang mumurahing palamuti na napulot niya sa tabi-tabi. Bigla niyang napagtanto na hindi niya man lang alam kung ano na ang nangyari kay Agony. Sa orihinal na kwento, nahulog siya sa lambak at naputulan ng mga binti. Sa pagkakataong ito, naisip niya kung nagkita na kaya ito at ang bida dahil wala siyang maisip na sitwasyon kung saan namatay si Agony. Sa isang malalim na bahagi ng kuweba, sa wakas ay nagkamalay si Agony pagkatapos mawalan ng malay sa mismong parusa sana niya ng kamatayan. Mabilis niyang inikot ang tingin sa paligid at nagtaka kung ito ba ang Terrarum, ang ipinangakong paraiso. Maya-maya pa, nagsalita si Ratel na tahimik na nakaupo sa dilim, na ikinagulat ni Agony na taratantang nagtanong kung sino siya at kung nasa mundo pa ba sila ng mga buhay. Ipinaliwanag ni Ratel na inakala niyang patay na si Agony dahil matagal itong walang malay. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang espadang nagdedeklarang magsisimula na siyang mag-imbestiga. Habang nakatutok ang espada kay Agony, tinanong ni Ratel kung tapat ba siya sa imperyo ng Abirin. Lito sa biglaang tanong, nahirapan si Agony na intindihin ang motibo ni Ratel. Nilinaw ni Ratel na ang sagot ni Agony ang magdedesisyon kung mabubuhay o mamatay siya. Sinubukan ni Agony na gumalaw pero napagtanto niyang bali ang isa niyang binti. At sa tindig pa lang ni Ratel, nakita niyang sanay ito sa labanan kaya wala siyang laban dito. Sinubukan ni Agony na makiusap ng maayos, at sinabihang ibaba ni Ratel ang kanyang espada habang tinatanong kung ano talaga ang kailangan niya. Sinabi sa kanya ni Ratel na noong mga nakaraang araw, nakakita siya ng bolang tubig na tumatawid sa kalangitan, at kahit sinubukan niya itong habulin, tuluyan niya itong naiwala. Binanggit ni Ratel na sa pagkakita niya may tao sa loob nito. Pero dahil bumagsak ito ng napakalakas sa lupa sa napakabilis na bilis, nakakasiguro siyang kung sino man ang nasa loob ay paniguradong madudurog.
Lingid sa kaalaman ni Ratel, ang taong nasa loob ng bolang iyon ay si Agony, at kahit mismong si Agony ay hindi alam kung paano siya nakaligtas. Iniisip niya kung nailigtas ba siya ng supot ng mga bato. Napansin din niya na wala sa kanya ang supot, ibig sabihin ay nahulog ito habang pinapatawan siya ng parusa. Ipinakita ni Ratel ang kanyang inis nang itarak niya ang kanyang espada sa pader na malapit sa ulo ni Agony. Pagkatapos ay lumapit siya para magtanong sa ngalan ng kanilang Diyos na si Amica kung tapat ba siya sa imperyo ng Abirin. Narinig ito ni Agony at agad niyang napagtanto na may nakaharap siyang isang erehe. Nagdulot ito ng malalim na pag-iisip sa kanya at naalala niya kung paano niya hinimok ang kanyang anak na maging espada ng imperyo para ubusin ang mga ereheng nagbabanta dito. Gayunpaman, sa harap ng kamatayan, alam ni Agony na hindi siya pwedeng magkamali ng sasabihin, kaya sinabi niya kay Ratel na wala siyang alam sa katapatan sa imperyo ng Abirin. Iginiit niyang nadulas lang siya habang pag-alagala dahil isa lang siyang mahinang matanda. Matapos nito, ginamot ni Ratel ang kanyang binti, pero tinalian niya ng lubid ang bukong-bukong nito para pigilan ang paggalaw niya habang naglalakad sila sa lagusan. Nakiusap si Agony kay Ratel na tanggalin ang lubid dahil hindi naman siya makakatakbo, lalo na't hindi niya alam kung nasaan sila. Dagdag pa niya, magiging pabigat lang siya kung hindi siya makakalakad ng mabilis, pero tumanggi pa rin si Ratel na tanggalin ito. Nagpatuloy si Agony sa pagsasabing masyado na siyang matanda, kaya magiging delikado kapag nadapa siya, at baka hindi na siya makabangon pa. Sinabi niya na mas lalo lang itong magdudulot ng problema dahil mahihirapan itong kalagkarin siya, pero binaliwala lang siya ni Ratel at mas hinila pa ang lubid ng malakas para saktan siya. Dahil dito, napagtanto ni Agony na wala talagang balak si Ratel na makinig sa kanya, kaya napagdesisyonan niyang tanggapin na lang ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, laking gulat niya na may ganitong kakomplikadong kuweba na malapit sa Imperial Forest at naalala niya ring binanggit ni Ratel ang pangalang Amica kanina. Ang Amica ay isang grupo ng mga ereheng pinaniniwalaang naubos na 50 taon na ang nakararaan, kaya nakapagtatakang isipin kung nagtatago ba sila sa kuwebang ito sa buong panahong iyon. Sinubukan ni Agony na alalahanin ang nangyari bago siya nawalan ng malay, at naalala niyang itinilapon siya papunta sa kanluran o timog kanlurang bahagi ng gitnang tor ng kagubatan. Sigurado siyang oras na makataka siya, madali niya nang matutukoy ang lokasyon ng kuweba, pero sa ngayon, kailangan muna niyang kabisaduhin ang loob nito. Plano niyang bumalik na may dalang mga tauhan, pero bigla niyang napagtanto na itinuturing na pala siyang isang taksil. Nainis siya sa kanyang sarili dahil inakala niyang siya pa rin ang komandante ng mga kabalyero ng imperyo. Sa pagkakataong iyon, tinanong ni Ratel ang kanyang pangalan, at tapat siyang sumagot na siya ay si Agony Fetus. Pagkatapos ay sinabi ni Ratel na nagulat talaga siya nang matagpuan siya dahil ang kuweba ay protektado ng isang banal na basbas. Kaya hindi ito lugar na basta-basta mapapasok ng kahit na sino, lalo na ng isang mula sa imperyo ng Abirin. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa tila isang patay na eskinita, at itinarak ni Ratel ang kanyang talim sa pader, na naglabas ng nakakabulag na liwanag, dahilan para magtaka ng husto si Agony. Nang mawala ang liwanag, nagulat si Agony nang makitang may daan sa harap nila na patungo sa isang templo. Sinabi ni Ratel na may dalawa lang posibleng dahilan kung bakit siya napunta doon. Ito ay maaaring alagad siya ng imperyo ng Abirin na ipinadala para ubusin ang mga erehe, o kaya na may dumating siya dahil sa tawag ng kanilang Diyos na si Amica. Gayunpaman, sinalubong siya ni Ratel sa kaharian ni Amica. Sa kabisera, patuloy na pinapabuhos ni Ran ang manas ni Rasha sa mga batong ibinigay niya rito. Kasabay nito, inaasahan ni Ran na mas maagang kikilos ang bida, lalo pat nakahanap na siya ng paraan para pabilisin ang mga mangyayari. Komportabling nakahiga si Ran sa sopa habang balisang-balisa si Rasha, at tanging ang mabalitaan ang tungkol sa bida ang kanyang naisip. Maya-maya pa, sinigawan siya ni Rasha at inihampas ang kamay sa mesa. Nagrereklamong ilang bato lang ang dinala niya gayong dapat ay marami itong dala para gumaling siya. Kalmadong lumingon sa kanya si Ran at tinanong kung sinigawan ba siya nito. Agad na humingi ng tawad si Rasha, at sinabing nadismaya lang siya dahil hindi niya alam kung hanggang kailan patatagal ang gamutan bago siya gumaling. Pagkatapos ay sinabi ni Ran na pinaalalahanan na niya itong makakasira sa kanyang katawan kung mamadaliin ang panggagamot, kaya kailangan niyang magpasensya at dahan-dahanin ito. Nawalan ulit ng pasensya si Rasha, sinigawan si Ran, at tinanong kung wala na bang mas mabilis na paraan para matapos ito. Nabanggit pagkatapos ni Rasha ang paninigarilyo, kaya tinanong siya ni Ran kung anong kinalaman niyan sa pinag-uusapan nila. Ipinaalala ni Rasha sa kanya na siya ang nagsabi na masama iyon sa kanya noong unang araw na pumasok siya sa kanyang silid, kaya iminungkahi nitong itigil na niya ito. Naalala ito ni Ran at kinakabahan siyang napatawa sabay sabing mas makabubuti kung ititigil na nito iyon dahil masama iyon sa kanyang kalusugan. Galit na lumingon si Rasha at pumunta kung saan naroon ang mga inumin niya, ngunit lingid sa kaalaman niya na ang paninigarilyo at pag-inom ay nakasasama sa kanyang kalusugan. Sa madaling salita, kahit ang pagkain ay lason sa kanya, at nalalapat ito sa lahat ng kinakain niya.
Kaya nga nakatadhana siyang umasa na lang sa ginagawang panggagamot para sa kanya hanggang sa araw na mamatay siya. Ang tanging solusyon lang ay kung tatanggalin ang binhing itinanim sa kanyang katawan. Iminungkahi ni Ran na tapusin na nila ang panggagamot para sa araw na yon dahil hindi sila pwedeng mahuli sa ritual sa gabi. Pagsapit ng ritual ng gabing iyon, nagulat ang mga prinsipe at prinsesa na araw-araw lumalakas ang manas ni Rasha. Dahil nakalalamang pa rin siya ng manas sa lahat, mas maagang natapos ang ritual. Habang papaalis na ang lahat, nagpasya si Ran na magpaiwan dahil ayaw niyang makakuha ng atensyon. Tahimik lang siya nang biglang dumating ang palagi niyang kaaway na si Selos para guluhin siya. Hinawakan siya nito sa ulo at tinanong kung bakit nandun pa rin siya gayong tapos na ang ritual. Inasar niya ito at tinanong kung iniisip ba nito ang kanyang inang lumayas noong bata pa siya. Sa puntong ito napagtanto ni Ran na kailangan niyang gumawa ng paraan kay Selos para pigilan siyang manggulo. Nasa kalagitnaan nito si Selos nang dumating si Mentil at tinanong si Ran kung bakit siya mukhang malungkot noong ritual. Nagsimulang manginig si Selos sa pagdating ng unang prinsesa pero kalmadong bumati sa kanya si Ran. Akala pa rin ni Selos na kinakausap siya ng prinsesa hanggang sa harapin nito si Ran para tanungin kung may sakit ba ito, subalit sumagot si Ran na wala naman pero nababagot lang talaga siya sa ritual. Nakahinga ng maluwag si Mentil nang malaman na hanggang doon lang iyon, at sinabi niya kay Ran na kahit nakakabagot ang ritual, mahalaga pa rin ito, kaya mas mabuting huwag niyang ipahalata ang kanyang pagkabagot. Pagkatapos nito, tumalikod na ang prinsesa para umalis, pero nawalan ng kontrol si Selos at sinigawan si Ran, tinatanong kung bakit nag-aalala ang prinsesa sa isang tulad niya. Pinilit niyang alamin kung ano ang nangyayari, at napagtanto ni Ran na nasadlak lang siya sa panibagong mas malaking gulo. Walang ano-ano'y dumating din si Rasha sa eksena, sinunggaban mula sa likod si Selos, at tinanong kung may problema at kung bakit niya ginugulo si Ran. Agad namang sumingit si Ran para ayusin ito, sinabihan niya si Rasha na wala iyon at nagkukumustahan lamang sila ni Selos. Pagkatapos ay nilagpasan ni Ran ang unang prinsipe na nag-iwan kay Selos sa labis na gulat. Inalalayan naman papalabas ng kwarto ni Dito, ang ikalawang prinsipe, ang unang prinsipe. Habang naglalakad, sinabi ni Dito kay Rasha na mukhang may binabalak si Talin, pero sinagot siya ni Rasha na wala siyang pakialam sa pamilya Fetus dahil may isang taon na lang ang mga ito. Ibig sabihin ay siya na ang magmamana ng lupain pagkatapos. Ginulat siya ni Dito sa pagsabing hindi na kailangang maghintay ng isang taon dahil mayroon siyang magandang ideya. Sa kabilang banda, naiinis pa rin si Selos kay Ran, at pabalang na nagtanong kung sino ba talaga siya, nakaswal namang sinagot ni Ran ng mismong pangalan niya. Ngunit, gusto lang malaman ni Selos kung bakit interesado sina Mentil at Rasha sa isang tulad niya. Nagpalabas ng maliit na apoy si Selos sa kanyang kamay, at tinakot si Ran na susunugin siya nito kung hindi siya aamin. Kaswal na sumagot si Ran at tinanong kung hindi ba nito inilalagay ang sarili sa alanganin dahil sinusubukan siyang bantaan gamit ang manas na halos hindi man lang makasindi ng lampara. Pagkatapos ay tinanong ni Ran si Selos kung ano sa tingin niya ang mangyayari kapag nalaman ng iba ang nakakaawang manas nito, at napatigil si Selos dahil hindi niya inasahang may makakaalam ng lihim niya. Nagsimula siyang manginig at sinabi ni Ran na kung gusto niyang manahimik siya tungkol doon, kailangan niyang ayusin ang kanyang masamang ugali at matutong igalang siya bilang kanyang nakatatandang kapatid. Pagbalik sa asyenda ng pamilya Fetus, isinasagawa na ang utos ni Talin at pinutulan ng mga dila ang lahat ng nagkasala. Ipinag-utos din ni Talin na sunugin ang lahat ng bagay na may kinalaman kay Agoni at idinagdag na walang burol o anumang bagay na mag-iwan ng alaala sa kanya. Ipinagbigay alam ni Talin sa buong sambahayan na sinumang sumuway sa utos na ito ay papatawan ng matinding parusa. Kalaunan, binisita si Talin ng komandante ng mga kabalyero ng Fetus na si Jack. Sinabi niya kay Talin na gaya ng ipinag-utos niya, dinakip nila ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan sa loob ng ikalawang hanay ng mga kabalyero, at pinutulan muna nila ng mga pulso bilang parusa bago palayasin. Habang ibinabalita kay Talin ang nangyaring pagpaparusa, humikab si Jack, at tinanong siya ni Talin kung pagod ba siya. Humingi siya ng paumanhin at inamin na kulang sila sa tauhan, kaya nagtrabaho siya buong magdamag. Pinuri siya ni Talin, sinabihang maganda ang ginawa niya, at iniabot ni Jack sa kanya ang listahan ng mga tumakas na hiningi niya. Binanggit ni Jack na hinigpitan nila ang seguridad para pigilan ang mga tumatakas, pero halos kalahati na ng kanilang mga tauhan ang umalis. Sinuri ni Talin ang listahan at napagtanto na maging ang mga pamilyang minsang nagsilbi sa kanila ay kumalas na. Nang makita ito, napagtanto ni Talin na tapos na ang lahat para sa pamilya Fetus kung mawawala pati ang disiplina sa kanilang mga tauhan. Ipinahayag ni Jack ang kanyang pag-aalala, at sinabi kay Talin na sa tingin niya ay masyadong malupit ang tuluyang pagbura sa lahat ng bakas ni Duke Agoni, at baka pukawin lang nito ang galit ng mga nananatiling tapat sa Duke. Ginulat siya ni Talin gamit ang isang nakakakilabot na boses, sabay tanong kung sa tingin ba niya ay si Agoni pa rin ang pinuno ng pamilya. Nagulat si Jack at mabilis na humingi ng tawad sa kanyang panghihimasok, at inamin na nahihirapan lamang siyang paniwalaan na ang isang marangal na lalaking tulad ni Agoni ay hahantong sa ganitong kahiyahiyang kamatayan.
Hindi pa rin maintindihan ni Jack kung paano nagawa iyon ng isang taong kasing tapat ni Agony. Nang mas titigan niya si Talin, nakita ni Jack na siya ngayon ay isa ng ganap na ibang tao, kaya napaisip siya kung dahil ba ito sa pakiramdam na pinagtaksilan siya ng duke. Matapos suriin ang mga dokumento sa kanyang harapan, nagmungkahi si Jack na umalis na sila. Ilang sandali pa, umakyat na si Talin sa entablado matapos magtipon ang lahat ng tao sa lupain. Lahat sila ay sabik na malaman kung ano ang gusto niyang sabihin dahil nakarating na sa kanila ang balita tungkol sa pagputol ng dila ng mga taong hindi tapat. Ang ilan sa mga sundalo ay nag-iisip na ring tumakas, ngunit natatakot sila sa kung ano ang maaaring mangyari kung mahuhuli silang sinusubukang tumakas. Nagsimula si Talin sa kanyang talumpati sa pamamagitan ng paglalahad kung paano naglingkod ang angkan kay Sierra the Great mula pa noong itatag ito. Binanggit niya na sa loob ng mahigit 1,000 taon, tinamasa nito ang karangalan ng pagtayo sa tabi ng imperial na pamilya bilang kanilang pinakamalapit na tagapag-alaga. Gayunpaman, naging magulo ang sitwasyon kamakailan, at nakakasiguro siyang alam ng lahat ng naroroon kung bakit ito nangyari, at ito ay dahil kay Agony, na isang traidor sa imperial na pamilya. Nabigla ang lahat ng marinig nilang kaswal itong sinabi ni Talin nang hindi man lang kumukurap. Ipinagpatuloy ni Talin na sinabing pinagtaksilan ni Agony ang imperyo at pinatawan siya ng kamatayan ng pamilya ng imperyo. Binanggit niya na ang nag-iisang pangyayaring ito ay yumanig sa lahat ng itinayo ng angkan sa loob ng 1,000 taon. Ipinaalam niya sa kanila na marami sa kanila ang nagdududa sa katapatan ng kanilang angkan. Ipinaalam niya rin na bibigyan niya lamang sila ng isang pagkakataon, kaya sinabi niya na sinumang gustong umalis ay maaaring gawin iyon sa mismong araw na iyon, kahit na aktibo pa ang kanilang kontrata. Gayunpaman, ipinaalam niya na ang angkan ay mayroon pa ring isang taong maninindigan para sa kanilang 1,000 taong sumpa. Binanggit niya na hanggang sa lumaki si Clarinen para mamanahin ang trono bilang duke, trabaho niyang patuloy na patunayan ang kanilang katapatan sa imperyo at sa pamilya ng imperyo. Tinapos niya ang kanyang talumpati sa pagsasabing sinumang tatalikod sa kanilang katapatan sa angkan ay parurusahan ng matindi ng walang anumang awa. Ang mga salita ni Talin at ang determinasyong ipinakita sa kanyang mukha ay gumulat sa lahat ng nakikinig sa kanya. Naiintindihan ni Jack na tila siya ay malupit, ngunit alam niyang tama siya dahil ang angkan ay mayroon pa ring tagapagmana at marami pang pagkakataon para mapatunayan nila ang kanilang katapatan sa emperador. Kinakailangan ang mga pamamaraan ni Talin dahil habang pinapabuti niya ang angkan, mas maaga itong makakabangon muli. Subalit, alam ni Jack na mamimiss niyang makita ang pagkataranta ni Talin tuwing tinutukso ito ng mga lingkod. Matapos ang talumpati, tinanong ni Talin ang katuwang na si Pale kung tinugunan ng templo ang kanilang kahilingan, ngunit sinabi nito na inihayag na ng templo na hindi na sila tatanggap ng sinuman mula sa angkan ng fetus. Hindi na nagulat si Talin dito, at inabot niya ang bulsa ng kanyang jacket para ilabas ang isang selyadong liham. Inutusan niya si Pale na ipadala ito kasama ng susunod na kahilingan, at idinagdag na hindi nila pagsisisihan ang pagbasa rito. Sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi maintindihan ni Talin kung bakit nagrebelde si Agony laban sa imperial na pamilya gayong alam nitong kamatayan lang ang kahihinatnan nito. Napaisip siya kung ganoon na lang talaga kahalaga kay Agony ang mga palaboy na nakatira sa paligid ng templo. Kahit na hindi niya alam ang buong kwento, determinado si Talin na tiyaking hindi mapupunta sa wala ang pagkamatay ni Agony. Nanalangin siya na sana ay bantayan ni Agony ang lupaing ipinagkatiwala nito sa kanya habang pinapaunlad niya ito. Kinalaunan, sa wakas ay naimbitahan din si Talin sa templo, at pagdating doon ay labis siyang namangha sa ganda nito. Humakbang si Talin papasok ng templo nang may balak na pigilan anuman ang nasa isip ni Rasha. Samantala, nasaksihan ni Rasha at dito ang ibinigay na talumpati ni Talin, ngunit sa halip na humanga, interesado lang si Rasha na lipulin ang buong pamilya. Sa ibang lugar, nagtungo si Ran sa Imperial Forest na may layuning magdagdag ng malalaking hayop sa kanyang listahan dahil tapos na siya sa maliliit na hayop tulad ng mga soro at daga. Nakakagulat na sumunod sa kanya sa gubat ang ardilya kahit sinubukan na niyang iwanan ang pasaway na hayop. Gayunpaman, hinawakan niya ang ardilya at ipinasok ito sa kanyang bag para mas maprotektahan niya ito sakaling may panganib. Nang makita kung gaano katigas ang ulo ng ardilya, napaisip tuloy si Ran kung na-transmigrate din ba ito sa loob ng nobela. Hindi nagtagal, nahanap din ni Ran ang halimaw na kanyang sinusundan at mabilis siyang huminto. Ang halimaw, na isang dambuhalang lobo, ay lumitaw mula sa makakapal na halaman at sinubukan ni Ran na makipagkaibigan, sinasabing gusto lang nitong hawakan ang batok ng halimaw at alis na. Subalit, mukhang napakabagsik ng lobo at walang pahiwatig na magiging madali ang haharapin ni Ran sa halimaw na ito.